Ang binigay ko lang sa mga sinaunang manggagawa ay walang hanggang hamburger at cola. At kailangan nilang magtrabaho ng 10 oras bago makapagpahinga at tuwing weekend lang sila makakakain ng maanghang na manok. Akala ko mag-aalsa agad ang mga manggagawa pero sa unang araw pa lang hindi na sila mapakali. Mahal na opisyal ito na po ba ang huli naming pagkain sa ikatlong araw nagsimula nang matakot ang mga manggagawa. Mahal na opisyal baka naman gagawin nyo kaming death squad hanggang sa ikapitong araw. Lahat ng manggagawa ay lumapit sa akin mahal na opisyal kung sino man ang gusto nyong ipapatay. Tutulungan namin kayo ang buhay namin ay sa inyo na. Pagkalipas ng 1 buwan bigla na lang akong sinuutan ng mga manggagawa. Ng isang dilaw na damit na may disenyo ng dragon mahal na opisyal lumalamig na po ang panahon. Magsuot pa po kayo ng damit hawak ko ang damit ng emperador at tinitigan ito ng matagal. Naku pinapahamak nyo talaga ako ay lubos na tapat sa bansang ito. Wala akong ibang hangarin noong 1 taon lang pala. Napunta ako sa sinaunang panahon bilang pinuno ng isang border county at nagkaroon ako ng strongest hamburger system. Akala ko sa tulong ng system angat agad ang buhay ko hindi ko inasahan na sa simula ang ibibigay lang sa akin ng system. Ay walang hanggang hamburger at cola ang lugar na ito ay tinatawag na Shuafang County. Ang pinakamalayong bayan sa Dachen sobrang hirap. Ang mas malala pa ay may tagtuyot sa labas ng pader may halos 3,000 refugee. Lahat sila ay gutom na gutom sira-sira na ang mga pader at umuugas sa ihip ng hangin. Ayon sa mga alaala sa isip ko pagkalipas ng 3 araw bababa ang Black Wind Fortress para manghiram ng pagkain. Sa madaling salita papatayin nila ang lahat sa syudad ang tawagin itong hell difficulty ay maliit na bagay pa. Nakatitig lang ako sa hawak kong hamburger at cola bigla akong may naisip. Ang hamburger ay high calorie ang cola naman ay high sugar hindi ba't ito ang ginagamit ng mga modernong kapitalista? Para mabilis na mapalakas ang kanilang mga empleyado isang bagay lang para patuloy na pagsamantalahan. Ano ang kulang sa akin ngayon kulang ng mga manggagawa para ayusin ang pader ng syudad? Tama, ganito na lang magiging isa akong walang pusong kapatas. Gagamitin ang mga basurang pagkain na ito sa mga takas na ito para pigaan sila ng kanilang huling lakas. Para may tayo ang pader ng syudad nang maisip ko ito, ang kaunting takot ko sa sinaunang panahon. Ay agad na natabunan ng aking instinct bilang kapitalista na pangisi ako ng malamig at humakbang palabas sa sira-sirang gusali ng gobyerno. Sa labas ng gusali ng gobyerno, isang matandang ubanin at kulubat ang mukha ang nangunguna sa halos 10 lalaki na mukhang mayroon pang kaunting lakas na bal isang naghihintay siya ang pinuno ng mga takas sa labas ng syudad, si Wang Zhensheng. Nang makita niya akong lumabas agad na napaluhod si Wang Zhensheng. Garalgal ang kanyang boses mahal na pinuno. Nagmamakaawa po ako, bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay kung wala pa po kaming makain, mamamatay na po talaga kami sa gutom. Ang mga tao sa likuran niya ay nagsiluhuran din ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tumikim ako sinusubukang magmukhang mas may otoridad. Pero sa totoo lang ay kinakabahan ako tumayo kayong lahat. Sabi ko sa malalim na boses alam ko ang inyong paghihirap. Ngayon bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay lahat sila ay nagangat ng ulo at matamang nakatitig sa akin. Simula ngayong araw maghahanap ako ng mga trabahador para ayusin ang pader ng syudad. Lahat, babae man o lalaki, matanda o bata. Basta't kaya pang gumalaw. Lahat kayo ay kailangang magtrabaho para sa akin nagkaroon ng kaguluhan sa mga takas. Makikita sa kanilang mukha ang galit at kawalan ng pag-asa magtrabaho. Wala na nga silang lakas para tumayo paano sila makakapagtrabaho. Hindi ba't katumbas na nito ang kanilang buhay mahal na pinuno? Kami po ay 3 araw nang hindi kumakain isang lalaki ang mahinang nagsalita. Alam ko kaya ang patakaran ko dito ay walang sahod. Nagkagulo na ang mga tao walang sahod pero pagtatrabahuhin nyo kami. Gusto nyo na ba kaming mamatay labanan na natin siya? Nakatingin sa mga refugee na kumuyam ng kamao at nagsimulang mamula ang kanilang mga mata. Kumakabog ang dibdib ko pero sa labas ay kalmado pa rin ako. Ito mismo ang epektong gusto ko itulak muna sila sa desperasyon. Bago bigyan ng kaunting pabuya pero diniinan ko ang aking boses. May pagkain agad na nawala ang lahat ng ingay. May pagkain maingat na nagtanong si Wang Zhensheng. Ginoo anong klaseng pagkain po lulugaw po ba? Makakakuha ba kami ng isang mangkok sa isang araw para sa kanila? Ang makakain ng isang mangkok ng malabnaw na lugaw nakita ang anino mo ay isa ng napakalaking biyaya. Napangisi ako ipinapakita ang sa tingin ko. Ay isang malamig na ngiti ng kapitalista asa pa kayo sa lugaw. Ikinumpas ko ang aking kamay at sumigaw sa bakanteng lugar ilabas ang pagkain. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat isang maliit na bundok ng hindi mabilang na hamburger na nakabalot sa papel. Ang biglang lumitaw sa bakanteng lupa sa harap ng opisina ng county sa tabi nito ay may isa pang maliit na bundok na gawa sa mga itim na bote. Ang mga bote ay may lamang itim na likido na bumubula sa ilalim ng sikat ng araw. Isang napakabangong amoy ng karne na may halong tinapay ang bango ay agad na kumalat. Ang 3,000 refugee ay natulala lahat. Sa buong buhay nila hindi pa sila nakaamoy ng ganito kabango ano ito. Tinapay na puti na amoy ko. Tinapay na gawa sa puting harina at parang may karne pa sa loob. Lahat ay nakatitig sa bundok ng mga hamburger rinig ang sunod-sunod na paglunok mula sa kanilang lalamunan. Nasiyahan ako sa epekto nito sa kanila kinuha ko ang hawak kong hamburger at kumagit ng malaki. Agad na kumalat ang katas ng karne sa bibig ko ito ang pagkain ninyo.
Sabi ko habang puno ang bibig bawat isa ay kukuha ng isa bago magtrabaho. Isang bote ng tubig kapag mahusay ang trabaho ninyo mayroon pa mamayang gabi. Tuluyang natulala ang mga palaboy, totoo ba ito? Nanginginig na lumapit si Wang Zhensheng, kumuha siya ng isa mula sa bundok ng hamburger. Ang init at lambot nito sa kanyang kamay para siyang nananaginip. Mahigit 60 taon na siyang nabubuhay, ilang beses pa lang siyang nakakain ng tinapay na purong puting harina. Lalo na itong pagkain parang mula sa langit na may malaking palamang karne, dahan-dahan siyang kumagit. Ang lambot ng tinapay at ang alat at bango ng karne, ang asim-tamis ng sarsa at napakaraming lasa na hindi pa niya natitikman. Na mga lasa ang sumabog sa kanyang dila, nanigas ang buong katawan ni Wang Zhensheng. 2 guhit ng malabong luha ang damaloy sa kulubot niyang mga pisngi. Bigla siyang napaluhod, muling lumuhod sa harapan ko. Tangen-tangen niya ng mahigpit ang hamburger na para bang hawak niya ang isang napakahalagang kayamanan. Ginoo, humagulgol si Wang Zhensheng. Ay, ito po ba ang huling pagkain para sa aming lahat? Hindi niya maintindihan. Maliban dito, ano pa ang ibang dahilan para payagan sila? Ang mga hamak na palaboy na tulad nila na makakain ng ganito kasarap na pagkain. Siguradong itong bagong dating na mahistrado, nakita niyang hindi na rin naman sila magtatagal. Kaya bago sila mamatay ay pinakain muna sila ng husto para may lakas silang maglakbay. Lahat ng mga palaboy sa likod niya na nakakuha ng hamburger na tahimik ang lahat pagkatapos ng unang kagat. Pagkatapos ay sabay-sabay silang napahagulgol, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap. Inay, nakikita niyo po ba ito? Ang inyong anak ay kumakain na ng karne. At ganito pa kalaking piraso, Ginoo. Salamat po, Ginoo, lalakad na po kami. Sa kabilang buhay ay idadalangin namin ang inyong mahabang buhay. Hawak ko ang burger na nakagatan ko na. At tuluyang natigilan huling pagkain. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano, gusto ko lang pagsamantalahan ang lakas paggawa ninyo. Bilang isang sikim na kapitalista, bakit ninyo pa ako pinasasalamatan? Mali yata ang takbo ng mga pangyayari, natulala ako. Tinitingnan ko ang mga taong nakaluhod sa ibaba na umiiyak, ang 3,000 taong lumikas na humahagulgol. Pakiramdam ko ay nayayanig ang buong pananaw ko sa mundo, sinusunod ko naman ng maayos ang papel ng isang sikim na kapitalista. Mahigpit na oras ng pagtatrabaho, walang sahod. Binibigyan lang kayo ng pagkaing matataas ang calorie para manatili kayong buhay, hindi ba't ito ang karaniwang ginagawa ng isang kontrabida? Pero bakit sa pandinig nila naging pag-aaruga na ito bago sila mamatay? Tayo, anong iniiyak-iyak ninyo? Kinilabutan ako kaya nagmatapang na lang akong sumigaw. Sinong nagsabing huling pagkain nyo na yan? Pagkatapos kumain magtrabaho kayong lahat. Kumpunihin ang pader ng syudad bago dumilim, sino mang magtamad. Wala nang hapunan sa tingin ko, sapat na ang pagiging mabagsik ng tono ko. Sapat na para sa isang kapitalista, pero sa pandinig ng mga taong lumikas. Nagiba na naman ang kahulugan, Ginoo, ibig sabihin mayroon pa mamayang gabi. Tulalang nagtanong ang isang lalaki, magtrabaho kayo ng maayos at mayroon kayo nito sa bawat kainan. Inis kong sagot, biglang umugang ang sigawan at tuluyang nagbunyi ang mga tao. Diyos ko, hindi ito ang ating huling pagkain, may kakainin pa sa gabi. Bawat kainan ay meron ng Ginoo, ay isang buhay na santo. Isang Diyos na bumaba mula sa langit para iligtas tayo. Si Wang Zhensheng naman ay nanginginig sa sobrang pananabik. Bigla siyang tumayo at sumigaw sa lahat, narinig niyo ba? Ayaw ng Ginoo na mamatay tayo, gusto niyang mabuhay tayo. Kumain kayo lahat, magpakabusog kayo at ibuhos ang lahat ng lakas niyo. Para ayusin ang pader para sa Ginoo, sino mang maglakas loob na magtamad. Ako si Wang Zhensheng, ang unang babali sa mga binti niya, ang 3,000 takas ay parang mga nabaliw. Nilalamon ng mga hamburger at maingat na binubuksan ang bote ng Coke. Nang inumin ng unang tao ang Coke, nang damaloy sa lalamunan niya ang matamis na likidong may bula. Natulala siya, itong itim na parang kristal na tubig kapag ininom. Parang may maliliit na martilyong pumupukpok sa loob ng tiyan at ang buong katawan ay napupuno ng lakas. Ito ay inumin ng mga immortal, siguradong inumin ito ng mga immortal. Sunod-sunod na dighay ang narinig mula sa mga tao kasabay ng mga sigaw ng pagkamangha. Naramdaman nila ang isang pambihirang lakas na dumadaloy sa kanilang katawan, ang panghihina mula sa 3 araw na hindi pagkain ay tuluyang nawala. Habang pinapanood ko ang grupong ito na parang nabuhayan ng dugo, lalo akong natarantay, hindi ba't hamburger at Coke lang iyan? Kailangan bang maging ganyan? Hindi ko alam na sa panahong ito. Ang mga karaniwang tao ay bihirang makakain ng busog sa buong taon, lalo na ang puting harina at purong karne. At ang Coke na isang inuming mataas sa asukal at may bula para sa kanilang mga tuyot na katawan. Ang epekto nito ay halos katumbas ng isang pampasigla. Pagkatapos kumain at uminom, hindi ko na sila kinailangang utusan pa. Si Wang Zhensheng ang nanguna, ang 3,000 takas, babae man o lalaki. Kinuha ang mga kagamitan at sumugod sa giba ang pader para silang walang takot mamatay. Ang mga taga-buhat ng bato ay nagbuhat ng bato, naghahalo ng semento ang mga naghahalo. Abalang-abala silang lahat sa pagtatrabaho, ang dambuhalang bato na dating kailangan ng 10 tao para mabuhat. Ngayon 3 o 5 malalakas na lalaking kumain ng burger, isang sigaw lang at nabubuhat na nila. Ang pader ay muling itinatayo sa isang nakakakilabot na bilis, bawat bahagi ay inaayos at tinataasan. Nakatayo ako sa labas ng gusali ng gobyerno, pinapanood ang tanawin sa malayo. Nakanganga ako, nakasya ang isang itlog sa bibig. Teka, ang bilis naman yata ng trabaho nila. Ang akala ko kasi itong mga taong gutom na ng ilang araw. Kahit na kumain sila, ayos na kung maibalik lang ang kaunting lakas nila. Pero sa kilos nila ngayon, hindi sila mga refugee. Para silang isang grupo ng nagwawalang construction worker, lumipas ang 3 araw.
Ang bahagi ng pader ng Shuafang County na sinira ng mga bandido dekada na ang nakalipas ay himalang na itayo muli. Mas mataas at mas makapal pa nga kaysa dati. Sa loob ng 3 araw na iyon, ang trabaho ko lang ay mamigay ng pagkain sa tamang oras. Umaga, tanghali, at gabi, hindi pwedeng palya, walang limitasyon ang supply ng burger at cola. At ang mga refugee naman ay parang mga makinang desusi araw-araw. Bukod sa pagkain at pagtulog, ay walang tigil sa pagtatrabaho. Sila pa mismo ang kusang nag-organisa ng mga shift. 24 na oras sa isang araw laging may tao sa construction site. Hindi ko na talaga maintindihan, may sobrang mali dito. Nakaupo ako sa sirang silya sa tanggapan ng gobyerno habang kumakain ng burger, nakakunot ang noo ko. Sa ganito kabigat na trabaho dapat matagal nang may nagreklamo o nagwelga. Pero itong mga taong ito, hindi man lang nagreklamo, sa halip, ang tingin nila sa akin ay lalong nagiging kakaiba. Paano ko ba ilalarawan ang tingin na iyon? Hindi pa pasasalamat kundi panatisismo. May kasama pang paggalang na may halong takot. Ano ba talaga ang iniisip nila? Hindi ko maintindihan. Nagpa siya akong pumunta sa mga barracks nila mamayang gabi para mag-ikot. Pakinggan natin ang pinag-uusapan nila gabi na at walang apoy na nakasindi sa barracks. Pero gising ang lahat, magkakasamang nakaupo sa dilim. Kakaiba ang bigat ng paligid. Nakaupo si Wang Zhensheng sa gitna at ibinaba ang kanyang boses. Nagsalita siya ng may seryosong itsura. Magsalita kayong lahat. Ano ang naramdaman ninyo nitong 3 araw? Isang matipunong lalaki ang nagsalita sa malalim na boses. Hepe, pakiramdam ko ay hindi nauubos ang lakas ko. Dati nahihirapan akong bumuhat ng sakong may 100 kilo, ngayon 200 kilong bato. Kaya kung buhatin gamit ang isang kamay lang ako rin. At pakiramdam ko pagkatapos kainin ang makalangit na pagkaing bigay ng Panginoon. Gumaling ang mga dati kong karamdaman, sabi pa ng isa. Ang pinakamahalaga ay yung makalangit na inumin, sabi ng isang binata na may pananabik. Araw-araw pagod na pagod kami sa trabaho, isang higop lang. Agad na bumabalik ang lakas, siguradong hindi ito pangkaraniwang bagay. Tumango si Wang Zhensheng, mas lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Nabuhay na ako ng mahigit 60 taon at masasabing marami na ring nakita sa mundo. Ang kinakain natin ay tinatawag na hamburger, gawa ito sa purong puting arena. Ang palaman sa loob ay pinakamataas na uri ng beef patty. Ang tubig na iyon ay tinatawag na cola. Ito ay isang makalangit na inumin na kayang magbalik agad ng lakas. Huminto siya at tiningnan ang lahat sa paligid. Naisip niyo na ba ang ganitong klase ng pagkain? Huwag na tayong mga palaboy ang pag-usapan, kahit ang mga pinakamagagaling na bantay ng imperyo sa kabisera. Malamang ay hindi rin nakakakain nito na tahimik ang lahat. Maging ang kanilang paghinga ay bumigat. Oo nga, masyadong imposible ito. Mariing sinabi ni Wang Zhensheng, matagal kong pinag-isipan. Iisa lang ang posibleng dahilan, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang Panginoon ay nagsasanay ng mga sundalo at sinasanay niya tayo para maging mga piling sundalong pampatay. Nang mabanggit ang mga salitang sundalong pampatay, tila nanigas ang hangin sa buong silungan. Sundalong pampatay, ano ba yun? Sila ay mga alaga ng mga makapangyarihan. Mga kasangkapang ginagamit para isagawa ang mga misyong tiyak ang kamatayan. Tinatamasa nila ang pinakamagandang pagtrato. Kumakain ng pinakamasasarap na pagkain, ito'y para sa pinakamahalagang sandali. Naialay ang sariling buhay ng walang alinlangan, punong baryo. Ibig niyo pong sabihin kaya tayo pinapakain ng ganito ng Panginoon ay para ipadala tayo sa ating kamatayan? Nanginginig na tanong ng isang tao. Mga hanggal. Mahinang sigaw ni Wang Zhen, pagpapadala ba to sa kamatayan? Ito ay isang napakalaking pagkakataon. Tumayo siya na may hindi maipaliwanag na kasabikan sa boses. Ano ba tayo, mga takas, mga putik? Pero ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng dignidad na hindi pa natin naranasan. Pinakain tayo ng pagkain para lang sa mga immortal. Bakit hindi niya ito sinabi ng diretsahan? Dahil ito ay lihim ang pagsasanay ng mga piling sundalong pampatay. Ay isang malaking bagay na kayang yumanig sa buong korte ng imperyo. Hindi ito sinasabi ng Panginoon dahil takot siyang kumalat ang balita. Dahil ayaw niyang tayo'y matakot at mag-alala. Huwag tayong maging walang utang na loob. Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Dapat nating ibalik ang buhay na ito sa Panginoon. Ang mga salita ni Wang Zhen ay parang apoy na nagpaningas sa mumunting pag-asa sa puso ng lahat. At sa kanilang panatisismo na walang mapagbuntunan, tama ang punong baryo, ang buhay na ito ay sa Panginoon na. Mula ngayon, isa na ako sa mga sundalong pampatay ng Panginoon. Sino mang manggahas na hindi igalang ang Panginoon. Ako ang unang pop unit sa kanya. Nag-aalab ang damdamin ng mga manggagawa. Mayroon pang ang kumagit sa sariling daliri para isulat sa pader ang panata gamit ang dugo. Sa sandaling iyon, hinawi ang sirasirang kurtina ng barracks. Pumasok ako habang humihikab. Gusto niya lang tingnan kung tulog na ba sila at paalalahanan na rin sila na huwag masyadong magpagod. Baka bigla na lang silang mamatay, masisira na ang reputasyon ko bilang isang sakim na kapitalista. Hating gabi na't gising pa kayo, bakit kayo nagkakatipon dito? Ang dami ninyong lakas, a casual kong tanong. Dahan-dahan lang kayo bukas at matulog na ng maaga. Pagkasabi niyan ay humikab ulit ako. Tumalikod na ako at umalis. Pagkaalis ko, biglang tumahimik ang buong barracks na parang patay. Pagkalipas ng mahabang sandali, saka lang nanginginig na nagsalita si Wang Zhensheng. Puno ng pananabik at kaba ang kanyang boses. Nakita niyo ba iyon? Nakita natin ang Panginoon, nagpapatrolya pa rin siya kahit hating gabi na sinusubok niya tayo. Sinusubok niya ang ating katapatan, muntik na tayong magingay kanina. Kung inakala ng Panginoon na mahina ang ating kalooban at hindi tayo karapat-dapat sa malalaking gawain.
Kung ganoon hindi natin maaari ang kahihinatnan kaya pala. Sinabihan tayo ng Panginoon na matulog ng maaga ito ay isang pahiwatig na kailangan nating mag-ipon ng lakas. Para maging handa sa anumang mangyayari napakapurol ng ating mga isip. Muntik na nating biguin ang mabuting intensyon ng Panginoon biglang naliwanagan ang lahat. Tumingin sila sa direksyon kung saan ako umalis lalong lumalim ang panatisismo sa kanilang mga tingin. Sabay-sabay nilang ibinaba ang kanilang mga katawan uniforme at sabay-sabay ang kanilang kilos. Tahimik silang yumukod ng isang beses sa direksyon ng pinto unang tuntunin sa disiplina ng Death Squad. Unawain ng malalim ang bawat pahiwatig ng Panginoon na ayos na ang pader ng syudad. Sa wakas nabawasan na rin ng kalahati ang bigat sa dibdib ko pero ang kalahati nito ay mas lalo pang lumala Feng Jai. Ayon sa kakarampot na alaala na iniwan ng dating mahistrado ang grupong ito ng mga bandido ay hindi biro. Mahigit 800 katao lahat sila ay mga desperadong sanay pumatay. At ang pinuno nilang si Black Whirlwind ay isang halimaw na kayang pagpirasuhin ang tigre at leopardo gamit lang ang kamay 3 araw na palugit. Ngayon na ang huling araw buong araw akong hindi mapakali. Pabalik-balik ako sa paglalakad sa sira-sirang munisipyo lalong naging lubak-lubak ang sahig na dati nang hindi pantay. Anong gagawin ko paulit-ulit kong binubulong. Basang-basa ng pawis ang mga palad ko pagtakas. Naayos na ang pader ng lungsod ngayon pero kapag isinara ang mga tarangkahan. Kahit gustuhin ko hindi ako makakatakas isa pa puro ilang ang nasa labas. Isa lang akong modernong corporate slave kapag tumakas ako baka kainin ako ng mga mababangis na lobo. O di kaya ay katayin ng ibang mga palaboy na parang tupa pagsuko. Kalokohan sa ugali ng mga taga Feng Jai. Pagpasok nila sa lungsod siguradong magsusunog sila papatay magnanakaw at gagawin ng lahat ng kasamaan at ako bilang mahistrado ang tiyak na unang isasabit sa tarangkahan para ibilad. Labanan ng harapan gamit ang ulo ko. Ang mga tauhan ko ay isang grupo lang ng mga takas na ilang araw pa lang nakakakain ng busog medyo lumakas na nga sila. Pero wala man lang silang matinong sandata samantalang ang Feng Jai ay may 800 malalakas na bandido. Kompleto pa sa gamit system. System nandyan ka ba paulit-ulit akong sumisigaw sa isip ko. Mayroon bang upgraded na newbie gift pack bigyan mo naman ako ng mga baril at bala. Kahit mga patalim lang pwede na walang reaksyon ng system. Nagpapatay-patayan sa mga kritikal na sandali gusto ko nang magmura sa galit. Para akong isang player na kagagastos lang sa laro tapos nalaman kong hindi pala kayang talunin ng mga item na nakuha ko ang boss. Gusto ko na lang mamatay dahan-daang lumipas ang oras. Dahan-daang lumubog ang araw sa kanluran ng kulay kahel na liwanag ay tumama sa mga sirang pader ng Shuafang County. Pero hindi ito nagbigay ng kahit kaunting init sa halip ay nagparamdam pa ito ng isang madugong masamang pangitain. Ulat isang nakakakilabot na sigaw ang narinig mula sa pader ng syudad. Isang bantay ang natamba at nagpagulong-gulong pababa mula sa hagdan patakbong pumasok sa opisina ng mahistrado. Putlang-putla ang kanyang mukha mahal na puno. Nandito na sila dumating na ang mga taga Blackwind Fortress. Isang makapal at madilim na pulutong ng mga tao biglang kumabog ang dibdib ko. Ang kinatatakutan ko ay nangyari na huminga ako ng malalim. Sinubukan kong ituwid ang nanginginig kong mga binti kinuha ko ang isang kinakalawang na espada sa tabi para palakasin ang loob ko. Umakyat ako sa pader ng paisa-isang hakbang sa bawat hakbang ko. Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa lalamunan ko isa lang akong hamak na programmer. Bakit ko kailangang pagdaanan to gusto kong umiyak pero walang luha nang sa wakas ay nakaakyat ako sa pader. At tumingin sa labas agad akong napasinghap. Sa malayong abot tanaw makapal ang alikabok na tumataas. Isang malaking itim na anino ang mabilis na papalapit sa direksyon ng Shuafang County sa isang tingin. Hindi bababa sa 7 hanggang 800 katao bawat isa ay nakasakay sa kabayo. May hawak na makikinang na espada at sibat napakabagsik ng kanilang dating. Ang nangunguna sa kanila ay isang malaking lalaking maitim ang mukha na parang oso sa laki. May pasan siyang dambuhalang palakol sa kanyang balikat kahit sa malayo ay ramdam mo na ang mabangis niyang aura. Patay na yari na talaga ako ngayon. Ang espada sa kamay ko ay bumagsak sa lupa na may kalansing pakiramdam ko anumang oras ay maiihi ako sa salawal. Nakita rin ng mga takas sa pader ang tanawing iyon isa-isa silang namutla sa takot. Nanginginig ang mga katawan nila na parang dahon kahit ilang araw na silang busog. Lumakas na sila pero sa kaibuturan nila, mga karaniwang tao pa rin silang takot mamatay. Sa harap ng ganitong labanan kakaunti lang ang hindi nanghina ang tuhod. Hahahoy mga duwag sa syudad. Nandito si Lolo Blackwind ninyo para manghiram ng pagkain pinigil ni Black Whirlwind ang kanyang kabayo sa paanan ng pader. Itinutok ang kanyang palakol sa akin na nasa pader ang boses niya ay parang kulog. Kung may utak kayo buksan ninyo ng kusa ang mga tarangkahan. At ibigay ninyo ang pagkain at mga babae maaari ko pang iwanan ng buo ang inyong mga bangkay. Kundi sa araw na bumagsak ang lungsod. Wala kaming aitatira kahit isang manok o aso buwisit. Napakayabang nanginginig ako sa galit. Kalahati ay dahil sa takot at kalahati ay dahil sa purong galit. Pero ano ang magagawa ko kahit isang matapang na salita ay hindi ko masabi. Sa sandaling iyon sumingit si Wang Zhensheng kasama ang isang grupo ng mga pinakamatitikas na lalaki. Bagamat may takot din sa kanilang mga mukha pero mas nangingibabaw sa kanilang mga mata ang isang kakaibang determinasyon. Ginoo lubos na yumukod sa akin si Wang Zhensheng. Hindi natin maaaring buksan ang tarangkahan syempre naman. Syempre alam kong hindi natin pwedeng buksan pabulong kung sigaw. Tumaralgal na ang boses ko pero kung hindi natin bubuksan, sisirain nila ang pader at papasok sila mas magiging malagim ang ating kamatayan.
Ginoo, hindi kami takot mamatay. Isang matipunong lalaki ang nagsalita sa malalim na boses, may hawak pa siyang isang bagong hasang. Paleta na gamit sa pagtatayo ng pader, hindi kami takot mamatay. Binigyan kami ng Panginoon ng pagkain hanggang mabusog, binigyan kami ng dignidad. Ang buhay namin ay pag-aari na ng Panginoon, lalabanan natin sila. Ang pinakamasama ay mamatay lang, ang mamatay sa gutom ay kamatayan. Ang mamatay sa laban ay kamatayan din, mamatay sa laban. At least mamamatay kaming busog na mula ang mga mata ng mga lalaking ito. Pariin nilang tinitigan ng mga bandido sa ibaba ng pader, ang kanilang tingin ay parang sa mga mababangis na asong gubat na nagbabantay ng pagkain. Lubos akong natigilan, tiningnan ko ang mga taong ito. At bigla kong naintindihan ng isang bagay, takot ako sa mga bandido. Dahil gusto kong mabuhay, samantalang ang mga taong leyes na ito, hindi sila takot sa mga bandido dahil kahan lang nila mula sa impyerno. Ito ay dahil sa hawak kong hamburger at coke na nagparamdam sa kanila na sila'y tao. Ngayon may darating para agawin ang kanilang kabuhayan, gusto silang ibalik sa pagiging mga ligaw na asong laging gutom at walang kalaban-laban. Mas masakit pa ito kaysa sa patayin sila, Panginoon. Muling nagsalita si Wang Zhensheng, paos ngunit matatag ang kanyang boses. Pakiusap, ibigay niyo na ang utos, handa kaming lumaban hanggang kamatayan para sa Panginoon. Lumaban hanggang kamatayan para sa Panginoon, ang sigaw ng 3,000 tao ay nagsama-sama. At tila nadaig nito ang kayabangan ng 800 mabagsik na bandido sa ibaba, tinitingnan ko sila. Nagwawala ang aking kalooban, lumaban hanggang kamatayan. Ano ang ipanlalaban ninyo, mga paleta at asarol ba? Pero habang tinitingnan ng kanilang mga mukhang puno ng determinasyon, alam kong wala na akong atrasan kung maglakas loob akong tumanggi ngayon. Baka hindi ko na kailangang hintayin ang mga bandido, uunahan na akong lapain ng mga panatikong ito. Sige na, nagngit-ngit ang mga ngipin ko. Nagmatigas ang puso ko, kung mamamatay, mamamatay na. Ang mamatay ng kaiyahiya matapos mapunta rito, mas mabuti pang isama ang 800 bandido sa impyerno. Para hindi ako nag-iisa sa daan patungo sa kabilang buhay, sige. Pinulot ko ang espada sa sahig at sumigaw gamit ang buong lakas ko. Buksan ang tarangkahan, ano? Natigilan si Wang Zhensheng at ang lahat, buksan ang tarangkahan. Hindi ba't pagpapakamatay yan ang sabi ko? Buksan ang tarangkahan, na mula na rin ang mga mata ko. Tinuro ko ang Black Whirlwind sa ibaba ng pader, naging matinis ang boses ko dahil sa tindi ng damdamin. Hindi ba't gusto nilang pumasok, hayaan nyo silang pumasok. Tingnan natin kung mas mabilis ba ang daan-daang espada nila. O mas matigas ang mga kamao ng ating 3,000 tauhan, isinugal ko na ang lahat. Mamamatay din naman ako, ang manatili sa loob ay paghihintay lang sa kamatayan. Ang sumugod palabas, baka sakaling may isang tsansa sa 10,000 na mabuhay. Tinitigan ako ni Wang Zhensheng na tila ba nababaliw, una siyang natigilan. Pagkatapos ay nagpakita ng pagkaunawa at matinding paghanga, ganoon pala. Ginoo, ito pala ay pagsugal sa kamatayan para mabuhay, matagal ko nang nakita ang plano. Ang ating magulong hukbo ay hindi talaga kayang ipagtanggol ang pader kaysa hintayin na lang tayong atakihin. At maubos ang ating moral, mas mabuting tayo na ang unang sumugod. Gamitin ang ating pinakamatinding sigla para durugin ang kalaban. Ang galing niyo po talaga sa pakikidigma, Panginoon, kaming mga ordinaryong tao lang. Hindi kayang pantayan ng inyong galing, susunod kami sa inyo. Buksan ang tarangkahan, sumigaw si Wang Zhensheng habang nakataas ang braso. Buksan ang tarangkahan, sugod. Umugang ang mabigat na tarangkahan, dahan-daang bumukas. Natigilan ang mga bandido ng Black Whirlwind sa ibaba, anong nangyayari? Sumusuko na agad sila, teka, parang may mali. Kung titingnan mo ang ayos nila, parang gusto nilang manlamon ng tao. Bago pa niya maintindihan, nakita niya ang mahigit 3,000 taong grasa na nakasuot lang ng sirang damit. May hawak na kung ano-anong armas, asarol, pala, at kahoy, mayroon pang ang nagbubuhat ng malalaking bato na natira sa pag-aayos ng pader. Damalay sila palabas ng tarangkahan na parang alon, namumula ang mga mata ng bawat isa sa kanila. At umuungal ng kung ano-anong hindi maintindihan, mayroong nakakabaliw na tapang sa kanilang mga mukha na tila walang pakialam sa buhay. Para sa hamburger, umungol ang isang lalaki. Pinaiikot ang hawak niyang asarol at direktang ipinalo sa binti ng kabayo ng isang bandido. Para sa coke, isa pang lalaki ang may buhat na batong may bigat na daan-daang kilo. Ginamit ang buong lakas at ibinato ito sa pinakasiksikang bahagi ng mga kalaban. Sino mang magtangkang agawin ng pagkain ko, sisiguraduhin kung hindi na siya makakakain pa. Tuluyan ng natulala ang mababangis na bandido ng Black Wind Fortress, nakapatay na sila ng tao. Nakakita na sila ng dugo pero hindi pa sila nakakita ng ganitong klaseng labanan. Paanong naging taong grasa ang mga ito? Malinaw na isang grupo ito ng mga demonyong gumapang mula sa impyerno. Wala ba silang pakialam sa buhay nila? Tinaga ng isang bandido ang balikat ng isang taong grasa. Damaloy ang sariwang dugo pero ni hindi man lang umaray ang taong grasa. Sa halip ay kinagat niya ang leeg ng bandido, marahas na pinunit ang isang piraso ng laman. Ang sibat ng isa pang bandido ay tumago sa tiyan ng isang malaking lalaki, ang malaking lalaking iyon bago mamatay. Mahigpit na niyakap ang katawan ng bandido, hinayaan niya ang kasamahan sa likod na durugin ito gamit ang bato hanggang maging madugong laman. Hindi ito isang labanan, ito ay isang massacre. 3,000 berserker na busog, malalakas at hindi takot mamatay laban sa 800 piling bandido na sanay sa luho at agad natakot. Naging one-sided ang labanan mula pa sa simula. Nakatayo ako sa pader ng lungsod. Pinapanood ang tanawin sa ibaba, walang tigil sa panginginig ang mga binti ko. Akala ko ay magiging isang malagim na madugong labanan ito pero hindi niya kailanman inaasahan.
Na ito pala ay isang one-sided na pagdurog ang grupong iyon ng mga palaboy hindi. Ang grupong iyon ng mga death squad ang kanilang paraan ng pakikipaglaban ay masyadong sinauna at brutal. At masyado ring epektibo, wala silang sistema. Walang taktika, ang tanging paniniwala nila ay patayin ang kalaban sa kanilang harapan na gustong agawin ng kanilang hamburger. Pagkalipas ng isang oras natapos na ang labanan. Sa labas ng tarangkahan ng lungsod puno ang paligid ng mga bangkay at putol na bahagi ng katawan ng mga bandido. Umaagos ang dugo na parang ilog 800 mababangis na bandido. Maliban sa 1 o 200 taong lumuhad at sumuko sa takot, ang mga natira ay naging mga bangkay na lahat. At ang 3,000 death squad na iyon, bagamat lahat sila ay may sugat. Naliligo sa dugo ang buong katawan, ngunit ang mga bumagsak ay hindi man lang umabot sa 100 black whirlwind. Ang mayabang na pinuno ng kuta na iyon pinigilan sa lupa ng mahigit 10 malalaking lalaki. At dinurog ng bato ang kanyang mga braso at binti kinaladkad na parang patay na aso sa paanan ng pader ng lungsod. 3,000 tao naglalabas ng matinding amoy ng dugo at nakamamatay na aura ang kanilang mga katawan. Tahimik na nakatayo sa labas ng lungsod pagkatapos. Sa pamumuno ni Wang Gengsheng, sabay-sabay silang lumingon. Humarap sa akin sa pader ng lungsod sa isang malakas na dagandong. 3,000 tao sabay-sabay na lumuhad sa isang tuhod. Ang kanilang mga simpleng sandata ay itinarak sa lupa, ang tunog ay perpektong sabay-sabay. Nakakayanig ng kaluluwa, itinaas ni Wang Gengsheng ang kanyang ulo. Sa kanyang mukha na puno ng dugo at dumi ay mayroong panatisismo at pagsamba na hindi pa nakikita kailanman. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan upang bumulalas ng isang nakabibinging sigaw. Ginoo, kung sino man ang nais ninyong ipapatay, papatayin namin siya. Para sa inyo, ang buhay na ito ay sa inyo na. Ang tinig ng 3,000 tao ay nagsanib na parang isang baha na umalingaw-ngaw hanggang sa kalangitan. Nakatayo ako sa pader ng lungsod, tinamaan ng nakakagimbal na aura at panatikong sigaw ng katapatan. Bigla na lang nagdilim ang aking paningin, hindi na kinaya ng aking mga binti ang bigat ng aking katawan. At napasalampak ako ng upo sa sahig, nakupo na wala na ito sa kontrol habang nanginginig ang mga labi ko. Walang kulay ang aking mukha kasabay nito. Sa isang malaking puno sa di kalayuan, isang anino na nakasuot ng itim ay nakatingin sa akin sa ibaba na parang isang demonyo, pati na rin sa 3,000 demonyong death soldier na tila bumaba mula sa langit. Nanginginig niyang inilabas ang panulat at papel mula sa kanyang damit gamit ang huling sinag ng papalubog na araw. Isinulat niya sa pinakamabilis na paraan ang isang mensahe, Magistrado Lin Yuan ng Shuafang County. Lihim na nagtipon ng 3,000 demonyong death soldier nang walang kahirap-hirap. Napumuksa sa 800 mababangis na tulisan ng Blackwind Fortress, ang taong ito ay may ambisyong abot langit. At napakatuso, maaaring mayroon siyang balak na magtaksil. Lubhang kagyat pagkatapos isulat, isinilid niya ang sulat sa isang maliit na tubo ng kawayan, itinali sa paa ng isang kalapiteng mensahero. Ginamit ang buong lakas at inihagis ito sa kalangitan, pumagaspas ang mga pakpak ng kalapati. Patungo sa direksyon ng kabisera, mabilis itong lumipad palayo. Binuhat ako pabalik ni Wang Gengsheng sa yaman ng county. Talagang paralisado ako sa takot noong mga oras na iyon. Nanlalamig ang aking mga kamay at paa, naging blanko ang aking isipan. Hinayaan ko lang ang grupo ng mga matipunong lalaking puno ng dugo na buhatin ako pabalik na parang baboy. Nang ako'y matauhan, nakaupo na ako sa halos masira ng Grandmaster chair sa yaman ng county. Sa ibaba ay siksik ang nakaluhod ang mga tao, ang nangunguna ay si Wang Gengsheng pa rin. Simple na niyang ginamo ang kanyang mga sugat, ngunit hindi pa niya napupunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha at katawan. Idagdag pa ang kanyang nag-aalab na mga mata, mas mukha pa siyang kontrabida kaysa sa mga bandido ng Blackwind Fortress. Ginoo, ang 800 mababangis na bandido ng Blackwind Fortress. 623 ang napatay, 177 ang nabihag. Ang pinuno ng kuta na si Black Whirlwind ay nilumpon na namin ang mga paa at kamay, naghihintay sa inyong hatol, Ginoo. Malakas at malinaw ang boses ni Wang Gengsheng, puno ng pagmamalaki at pag-asam ng pagkilala. Habang pinakikinggan ko ang ulat na ito ng labanan, nagsimula na namang manginig ang aking mga labi. Mahigit 600 ang pinatay at mahigit 100 ang banihag, Diyos ko. Ito ay isang massacre. Tiningnan ko ang grupo ng mga taong ito sa ibaba. Ilang araw lang ang nakalipas, sila'y mga nagugutom na refugee na halos mamatay na at hindi man lang makatayo ng maayos. Ngayon ay naging isang grupo na sila ng mga Diyos ng pagpatay na kayang-kayang tadterin ang mababangis na bandido. Masyadong mabilis ang pagbabagong ito, sa sobrang bilis ay parang hindi na kinakaya ng puso ko. Ang kapangyarihan ng hamburger at cola, ganito ba ito, Kat Indy? Tumayo na kayong lahat, hirap kong naipiga ang ilang salita mula sa aking mga labi. Nais kong magmukhang mas may otoridad, ngunit nanginginig ang boses ko na parang binibistay na aypa. Ang mga nasawi sa ating panig, kumusta ang mga nasawi? Mahal na Ginoo, buong pagmamalaking ibinuka ni Wang Gengsheng ang kanyang dibdib. Ang ating mga kapatid 72 ang namatay sa labanan. Mahigit 150 ang malubhang nasugatan, ng iba naman ay may mga gallows lamang. Hindi ito makakaapekto sa trabaho, bukas na tahimik ako. 72 ang namatay, bagamat kung ikukumpara sa resulta ng laban. Ang bilang na ito ay napakaliit na halos hindi ka panipaniwala, ngunit iyon pa rin ay 72 buhay ng tao. Naninikip ang dibdib ko, ang mga taong ito. Namatay sila para protektahan ang aking kabuhayan, ng mga kapatid na namatay sa labanan. Dapat bigyan ng marangal na libing, na pabuntong hininga ako. Humi na ang aking boses, ang kanilang mga pamilya. Wala na rin naman silang pamilya, humanap kayo ng magandang lugar.
Para sila'y maimlay ng payapa ang tulong pinansyal ay, gusto kong sabihing magbigay ng tulong pinansyal ngunit nang kapain ko ang aking bulsa. Mas malinis pa ito sa aking mukha, ang buong kaba ng kondado ng Shuafang ay negatibo. Ano ang maibibigay ko, ngunit tila nabasa ni Wang Zhensheng ang nasa isip ko. At agad siyang nagsalita, mahal na Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Ang mamatay para sa inyo ay isang karangalan para sa kanila. Matagal na naming hindi inalintana ang buhay at kamatayan at saka, nag-iba ang kanyang tono, may bahid ng pananabik sa kanyang mukha. Mahal na Ginoo, yumaman tayo. Yung mga bandido mula sa Heifengjai, marami tayong nakuha sa kanila na ginto at pilak. Pati na rin ang kanilang mga kabayo at sandata, sapat na ito para mabigyan natin ng marangal na libing ang mga namatay nating kapatid. Mayroon palang ganito, nagningning ang mga mata ko. Agad na nawala ang lungkot na naramdaman ko kanina, oo nga pala. Ang mga samsam, paano ko ba ito nakalimutan? Matagal nang nakabase ang Heifeng Fortress sa bundok Shuafang, hindi na mabilang ang mga ninakawan nilang mga ngalakal. Siguradong marami na silang naipong yaman, bilis. Bilisan ninyo, bilangin ang lahat ng nasamsam, dalhin nyo rito para makita ko. Agad akong siniglahan, pakiramdam ko na buhay ako muli. Hindi nagtagal, mga kahon-kaong ginto, pilak at alahas, at mga banton ng sandata at baluti ay dinala sa patio ng opisina ng county. Habang tinitingnan ko ang manilaw-nilaw na ginto at kumikinang na pilak, napako ang tingin ko. Naka-jackpot ako ngayon, yumaman na talaga ako. Ako na isang sobrang hirap na mahistrado, sa wakas ay nagkaroon din ako ng panimulang yaman. Kinakalkula ko sa aking isip, gamit ang perang ito, makakabili ako ng pagkain, maaari kong ipaayos ang opisina ng county. Mabibigyan ko ng maayos na sandata ang mga mandirigmang ito at makakapagpagawa pa ako ng mga bagong damit para sa sarili ko. Habang abala ako sa kagalakan ng pagyaman, muling nagsalita si Wang Zhensheng. Ginoo, ngayong bumagsak na ang Heifeng Fortress, kami pong 3,000 magkakapatid ay handang mamatay para sa inyo, Ginoo. Ngunit sa ngayon ay wala po kaming pinuno at hindi kami organisado. Kung mayroon na namang malakas na kalaban na sumalakay, baka hindi namin mailabas ang aming tunay na lakas. Ipagpaumanhin niyo po ang aking kapangahasan, hinihiling po namin, Ginoo, na bigyan niyo kami ng pangalan. Magtatag ng formal na istruktura upang kami ay makapagsanay ng maayos. Isang pangalan, isang istruktura. Natigilan ako, ano ba ang nangyayari dito? Gusto pa nilang gawing formal, tiningnan ko ang nag-aalab na mga mata ng mga tao sa ibaba. Kumakabog ang dibdib ko, isa lang akong tamad na mahistrado na gustong magpakasarap sa buhay. Ayaw ko talagang bumuo ng kahit anong hukbo kapag narinig ito ng korte ng imperyo. Hindi ba't siguradong pagtataksil yun? Huwag nating madaliin ito. Iwinagayway ko ang aking kamay para subukang iwasan ang usapang ito. Pagod na kayong lahat ngayon, magpahinga muna kayo. Kumain, may dagdag na pagkain ngayong gabi. Walang limitasyong hamburger at kahit gaano karaming coke ang inumin nyo. Sinubukan kong gamitin ang nag-iisa kong sandata, ang pagkain, para ibahin ang usapan. Pero seryosong umiling si Wang Zhensheng, Ginoo. Kung hindi wasto ang pangalan, hindi magiging maayos ang usapan dahil tinanggap na namin kayo bilang aming pinuno. Nararapat lang na magkaroon tayo ng isang tanyag na pangalan, ito ay para na rin maipakita ang inyong karangalan. Tama, pakiusap, Ginoo, bigyan nyo kami ng pangalan. Nagsimula na namang sumigaw ang mga tao sa ibaba, sumasakit na ang ulo ko. Bigyan ng pangalan, anong pangalan naman? Tatawagin bang Kulto ng Hamburger o Coke Death Squad? Sobrang nakakahiya namang sabihin yan sa iba. Mabilis na umikot ang utak ko, naghahanap ng dahilan para makatanggi. Tinikim ko ang aking lalamunan. At nagkunwaring malalim at misteryoso, ang inyong lingkod ay may sarili ng plano para dito. Isang pangalan ay isang walang kabuluhang titulo lamang. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kalooban. At nagmumula sa inyong pagtitiwala sa akin, katapatan. Ang kailangan ninyong gawin ngayon ay hindi ang maghangad ng mga walang kabuluhang pangalan, kundi patatagin ang tagumpay na nakamit natin ngayon at palakasin ang inyong sariling kakayahan. Naiintindihan nyo ba? Sa tingin ko, napakagaling ng sinabi ko. Puno ng malalim na pag-iisip, siguradong maloloko ko ang mga mangmang na ito. Gaya ng inaasahan, pagkatapos kong magsalita, agad na tumahimik ang lahat. Sa ibaba nagkatinginan si Wang Zhensheng at ang ilan pang pinuno. At biglang nagkaroon ng itsura na tila may naunawaan, nanginginig pa nga sa sobrang pananabik si Wang Zhensheng. Muli siyang yumukod sa akin, puno ng paggalang at pagkamangha ang kanyang boses. Napakatalino ninyo, Ginoo, kami po ay mga handal lamang. Natulala ako. Matalino saan? Banda ako naging matalino. Nagsasalita lang naman ako ng kung ano-ano. Narinig kong nagpatuloy si Wang Zhensheng sa tono na parang naiintindihan niya ang lahat. At ipinaliwanag sa mga tao sa paligid niya, narinig nyo ba yon? Sabi ng Ginoo, ang mga pangalan ay walang kabuluhan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kalooban. Tinuturuan niya tayo, kakapanalo lang natin sa isang laban. At nagyayabang na tayo kaagad, nagmamadaling magtagumpay. Iyan ay isang malaking pagkakamali sa digmaan. Natatakot ang Ginoo na baka tayo ay maging padalos-dalos. At maligan ng landas, sumagot din ng isa pang lalaki. Tama, sinabi rin ng Ginoo na patatagin natin ang ating tagumpay. Palakasin ang ating kakayahan. Ang ibig sabihin niyan ay, huwag daw tayong gumawa ng ingay at tahimik na magpatuloy sa pagpapalakas. Ito ang tinatawag na paghihintay ng tamang pagkakataon. Ang Ginoo pala ay may napakalaking plano. Ganoon pala nais ng pinuno na itago muna natin ang ating lakas. Ang ibig sabihin ng pinuno, hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita ang ating espesyal na hukbo. Naiintindihan ko na ang kailangan nating gawin ngayon ay isama ang mga bihag sa ating hanay.
ipamahagi ang mga sandata at pagkatapos ay sumailalim sa mas mahigpit na pagsasanay. Kapag dumating na ang tamang panahon, isang tawag lang ng pinuno. Tayo ay anggat sa tagumpay, matalino at malayo ang tingin ng pinuno. Talagang hindi namin kayo mapapantayan habang pinapakinggan ko ang kanilang usapan. Natulala na lang ako, nag-aabang na dragon sa kailaliman. Nagtatago ng lakas, naglalaro ng isang malaking laro. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Ang gusto ko lang naman ay iwasan ang gulo. Paanong mas nauunawaan ninyo ang ibig kong sabihin kaysa sa akin? Pakiramdam ko ay hindi kami magkatugma ng mga taong ito. Ang iniisip ko ay kung paano mabuhay ng tahimik, kung paano magpapalipas ng araw. Pero ang grupong ito ay kusa ng nakabuo ng isang buong kwento. Tungkol sa pananakop sa mundo at ako pa ang ginawa nilang bida. Pinuno, nauunawaan na po namin. Itinaas ni Wang Zhensheng ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi po namin bibigwin ang inyong tiwala simula sa araw na ito. Tatawagin namin ang aming sarili na hukbong taga-salakay sa kapayapaan, kami ay mga mamamayan. Sa digmaan, kami ay mga sundalo, hindi kami naghahangad ng katanyagan. Nais lang naming maging daan para sa inyong tagumpay, hukbong taga-salakay. Medyo astig pakinggan ang pangalang iyan, ibubuk ako na sana ang aking bibig. Para sabihing huwag kayong gumawa ng kalokohan, ngunit nang makita ko ang itsura ni Wang Zhensheng na parabang sinasabing hindi mo na kailangang magsalita. Naiintindihan ko ang lahat, ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat, pinigilan ko na lang ang aking sasabihin. Hayaan ko na lang sila. Kiramdam ko ay nawalan na ako ng kontrol sa sitwasyon. Ang sasakyang pandigma na ito na tinatawag na Shuefang County ay isinara na ang pinto ng mga alagad kong ito na parabang nabuhayan ng dugo. Papunta ito ngayon sa isang direksyon na hindi ko talaga inaasahan at ako na driver. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay ang ikabit ang aking seatbelt. At magdasal na sana'y hindi kami tumaob. Sige na, kayo na ang bahala. Walang gana kong iwinagayway ang aking kamay, ilagay nyo ang lahat ng nasamsam sa bodega. Magpahinga ng mabuti, ang mga sugatan ng iba ay kumain na. Masusunod po, sabay-sabay na sumagot ang lahat ng malakas. At pagkatapos ay maayos silang umalis. Ang malawak na gusali ng county ay bigla na lang ako na lang ang naiwan kasama ang isang bakuran na puno ng ginto at kayamanan. Tinitingnan ko ang mga kayamanang iyon pero hindi man lang ako nakaramdam ng saya. Napalugmok ako sa upuan at bumantong hininga ng malalim. Gusto ko lang namang maging isang sakim na kapatas na nagsasamantala sa mga manggagawa. At mag-aksaya lang ng panahon habang naghihintay mamatay. Paano naman ito nauwi sa isang rebelyon? Sa tingin ko ang mundong ito ay talagang nababaliw na kinabukasan matapos mabasak ang Heifengzai. Tanghali na ako nagising, ito na ang pinakamahimbing na tulog niya mula nang mapunta siya rito. Dahil pagod na ang isip niya, ang mga matitinding pinagdaanan niya kahapon ay mas kapanapanabik pa kaysa sa buong nakaraang buhay ko. Una ay halos mamatay ako sa takot. Pagkatapos ay sobrang tuwa at sa huli ay tuluyan na akong natuliro at nawalan ng magawa. Kinukusot ko ang antok kong mga mata habang lumalabas ng kwarto at nakita ko si Wang Zhensheng na may kasamang mga tao na abala sa bakuran. Ang patio ay malinis na ang amoy ng dugo kahapon ay halos wala na rin. Ang mga nasamsam na ginto, pilak at sandata ay maayos na pinaghiwa-hiwalay, may mga taong nakatalaga para magbantay. Maging ang malaking pinto ng gusali ng pamahalaan na may butas ay inayos na rin nila kagabi. Ang lahat ay mukhang napaka-organisado. Ginoo, gising na po pala kayo. Nakita ako ni Wang Zhensheng, agad niyang binitiwan ang kanyang ginagawa. Mabilis siyang lumapit at magalang na yumukod. Humikab ako. At basta na lang nagtanong anong ginagawa ng lahat. Hindi na ba kailangang ayusin ang pader ng lungsod? Hindi ba naayos na ang pader ng lungsod? Tugon ko po, Ginoo, seryosong sagot ni Wang Zhensheng. Kahit naayos na po ang pader ng lungsod, hindi pa rin ito sapat ang taas. At hindi sapat ang kapal na pag-usapan na po namin. Susundin namin ang pamantayan ng pader ng kabisera. Ang pader ng Shuefang ay tataasan pa ng 3 zang. At kakapalan ng 1 zang bukod pa riyan. Maghuhukay rin kami ng bambang sa labas ng lungsod at maglalagay ng mga patibong at toreng pamanaan. Natulala ako sa aking narinig. Ano kamo? Pamantayan ng kabisera, nababaliw na ba kayo? Bigla kong nasabi ang Shuefang ay isang napakaliit na lugar lamang. Para saan ang ganyang kaeksageradong mga depensa? Sobra na ba ang pera natin at sinasayang na lang? Ay oo nga pala, mayroon na nga pala tayong sapat na pera ngayon. Ngunit seryosong sinabi ni Wang Zhensheng, Ginoo. Hindi po ito kabaliwan, ito po ay isang maingat at pinag-isipang plano. Ginoo, ang inyong hangarin ay para sa buong mundo. Ang Shuefang County ang ating pundasyon. Kapag hindi matatag ang pundasyon, paano tayo makakapagbalak ng malalaking bagay? Sa ngayon hindi pa lubusang nalalantad ang ating lakas, tamang-tama para patibayin ang depensa ng syudad. At isang magandang pagkakataon para tahimik na umunlad. Heto na naman tayo. Naririnig ko ang mga salitang ambisyon sa mundo at pagbabalak ng malalaking bagay. Sumasakit ang utak ko. Walang gana kong sinabi habang nakahawak sa aking noo. Teka. Matandang Wang, punong baryo Wang, pakinggan mo ako. Ginoo, mangyaring magsalita, handa pong makinig ang matandang ito. Agad na umakto si Wang Zhensheng na handang makinig, puno ng pananabik na matuto ang kanyang mga mata. Ako naman wala akong malaking ambisyon. Nagpa siya akong magtapat sa kanila at makipag-usap ng masinsinan. Gusto ko lang na magkaroon ng makakain ang lahat, may matitirhan. At mamuhay ng payapa at matiwasay. Masyadong delikado ang mga labanan at patayan. Simula ngayon, iwasan natin hanggat maaari, may pera na tayo ngayon. Ayusin muna natin ang loob ng bayan kung punihin ang mga daan.
Magtayo ng mga bahay para mas maging komportable ang buhay ng lahat. Hindi ba maganda yun pakiramdam ko? Taos puso ang mga sinabi ko. Puno ng pagmamalasakit sa kapwa siguro naman ay matatablan sila. Ngunit pagkatapos makinig ni Wang Zhensheng ay napaigtad ang kanyang katawan. Agad na puno ng paghanga at hiya ang tingin niya sa akin, Ginoo, medyo nanginginig na ang boses niya. Naintindihan na po namin, ano na naman ang naintindihan mo. Kinabahan ako, may masama akong kutob. Ginoo, napakabuti ng iyong puso, iniisip mo ang kapakanan ng lahat ng tao. Pero kami, puro pagpatay at pakikipaglaban lang ang iniisip ang magkamit ng karangalan. Talagang napakakitid ng aming isipan, sabi ni Wang Zhensheng na puno ng hiya ang mukha. Tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon, ang tunay na landas ng isang hari ay ang pagpapanatili ng kapayapaan para sa mamamayan. Ang sandata ay isang mapanganib na kasangkapan, ginagamit lang ito ng mga pantas kapag wala na silang ibang pagpipilian. Ang nakita lang namin ay ang bagsik ng paggamit nito, ngunit binaliwala namin ang kabutihang loob sa likod ng pagiging napipilitan lamang. Mahal na Panginoon, alam na po naming mali kami. Nakanganga ako, hindi ko ito maisara ng matagal. Iyon ba ang ibig kong sabihin? Ang gusto ko lang naman ay huwag makipagdigma. Gusto ko lang mag-relax at I enjoy ang buhay. Paano naman naging landas ng hari at kabutihang loob iyon? Paano ba talaga tumatakbo ang utak ng mga taong ito dahil ba kumain sila ng hamburger? Hindi lang ang mga kalamnan nila ang nagbago, pati ang mga utak nila ay nagbago na rin. Huwag kayong mag-alala, mahal na Panginoon, biglang ikinuyom ni Wang Zhensheng ang kanyang kamao. Naging napakatatag ng tingin sa kanyang mga mata, naunawaan na namin ang inyong malalim na ibig sabihin. Kailangan munang ayusin ang loob bago harapin ang labas, agad kaming mag-oorganisa ng mga tao. Habang pinapatibay ang depensa ng lungsod ay inaayos din namin ang bayan. Hinding-hindi namin bibigwin ang inyong mga inaasahan, gagawin namin ang Shuafang County na isang kuta na hindi matitinag at kasabay nito, isang maunlad at masaganang paraiso. Upang maging pinakamatibay na sandigan ng inyong pangarap na paghahari. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na siya naghintay ng sagot ko. Tumalikod na siya para ay organisa ang mga gawain, nagmamadali. Puno ng sigla pinanood ko ang likod niya. Nakaunat ang aking kamay, natigilan ako at wala man lang akong masabi. Bigo ang komunikasyon, isang malaking kabiguan. Pakiramdam ko para akong isang sinusubukang ipaliwanag sa grupo ng mga diehard fan na ang kuya nila ay isang ordinaryong tao lang, pero iisipin lang ng mga fan na masyadong humble si kuya. Sa siyang Diyos hay, nakakapagod na. Bahala na, sumuko na ako sa pagpupumiglas. Nalaman kong walang saysay makipag-usap ng matino sa mga taong ito, ang kanilang imahinasyon ay lumagpas na sa kalawakan. Ano man ang sabihin ko ay kanila lang bibigyan ng ibang kahulugan. Bahala na sila kung anong gusto nilang gawin, total sila naman ang nagtatrabaho. Kailangan ko lang magbigay ng hamburger, huwag lang nila akong kaladkarin para mag-alsa. Ayos na rin ang magkumpuni ng syudad at magtayo ng mga bahay nang maisip ko ito. Muling sumigla ang kalooban ko dahil magtatayo tayo ng infrastruktura. Kailangan may plano, isa rin naman akong modernong tao. Kahit hindi ako nag-aral ng civil engineering, mayroon pa rin akong mga pangunahing ideya. At saka bilang isang dating alipin ng 976, alam na alam ko ang kahalagahan ng balanse sa trabaho at pahinga mali. Alam na alam ko kung paano maging mas mahusay sa pagpiga sa natitirang halaga ng mga empleyado. Isang napakagandang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan pagsapit ng hapon. Tinawag ko si Wang Zhensheng at ang ilang bagong promote na maliliit na pinuno sa county. Simula ngayong araw maglalabas ako ng ilang bagong patakaran. Kailangan ninyo itong mahigpit na ipatupad. Nakaupo ako sa Grandmaster's chair. Sinusubukang magmukhang isang leader na hindi nababali ang salita, agad na tumayo ng tuwid si Wang Zhensheng at ang iba pa. Seryoso ang kanilang mga mukha. Pakiusap po, magutos kayo, mahal na Panginoon. Una, tungkol sa oras ng trabaho. Itinaas ko ang isang daliri mula ngayon. Ang oras ng trabaho sa bawat araw ay itinakda sa 10 shichen. Magsisimula sa oras ng Mao at magtatapos sa oras ng Yu. Sa tanghali mayroong isang shichen para kumain at magpahinga. Kinakalkula ko sa aking isipan ng isang shichen ay katumbas ng 2 oras. 10 shichen ay 20 oras. Teka, mali, mukhang hindi ganito ang paraan ng pagbilang ng oras noong unang panahon. Naaalala ko na ang isang araw ay may 12 shichen. Ang oras ng Mao ay mula 5 hanggang 7 ng umaga. Ang oras ng Yu ay mula 5 hanggang 7 ng hapon kung susumayin. Ang oras ng trabaho ay halos 12 oras, isang karaniwang 976 na biyaya. Medyo mas mahaba pa nga para sa mga sinaunang taong ito. Dapat ay maituturing na itong napakatinding trabaho, gayunpaman. Matapos makinig ni Wang Zhensheng at ng iba pa, nagpakita sila ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Ginoo, ang ibig niyo pong sabihin araw-araw ay magtatrabaho lang kami ng 12 shichen? Maingat na nagtanong si Wang Zhensheng. Oo. May problema ba, tanong ko pabalik. Pero si Wang Zhensheng ay litong-lito, dati kasi salaitan kami kung magtrabaho. 24 na shichen sa isang araw, hindi humihinto ang trabaho sa site. Ngayon ay 12 shichen lang ang trabaho araw-araw. Ano po ang gagawin namin sa natitirang oras? Hindi ba't maantala nito ang proyekto? Muntik na akong masuka sa inis. Nagrereklamo ba ako na kulang ang trabaho ninyo? Natatakot akong baka mahulog kayo at mamatay. Kayong mga bida-bida, pati akong kapitalista, ay hindi na ito may sakmura. Ehem, pilit kong ipinaliwanag. Ito ay isang utos ng katawan ng puhunan sa anumang laban. Kung walang malusog na pangangatawan, paano kayo makakapag-ambag sa akin at sa Shuafang County?
Dapat balanse ang pagod at pahinga upang tumagal tayo. Ito ang aking pamamaraan sa pagpapalakas ng hukbo, hindi ko na talaga kayang mag-imbento pa. Kaya idinaan ko na lang ulit sa usapang militar sa Jiang. Nang marinig nila ang pamamaraan sa pagpapalakas ng hukbo, agad nagkaroon ng kaya pala na itsura sina Wang Zhensheng. Napakatalino ninyo, mahal na opisyal, ang alam lang namin ay walang tigil na pagsasanay. Ngunit hindi namin alam ang kahalagahan ng pagpapahinga at pagpapalakas, ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lakas at diwa. Mahal na opisyal, tinuturuan niyo pala kami kung paano magpalakas ng sarili, hindi ako yun, wala akong sinabi. Ayoko nang pahabain pa ang usapang ito kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ikalawa at ang pinakamahalaga sa lahat, idiniinan ko ang aking pananalita, pinigil ng lahat ang kanilang paghinga. Simula ngayon sa bawat 5 araw ng pagtatrabaho, magpapahinga kayo ng 2 araw. Nagbitaw ako ng isang malaking pasabog. Sa isip ko, sa pagkakataong ito siguradong maiintindihan na nila ang kabaitan ko. 5 araw na trabaho, 2 araw na pahinga. Sa panahong ito ay isang pribilehiyo na hindi man lang nila pinangarap. Subalit muling sinampal ako ng katotohanan. Nakabibingi ang katahimikan sa paligid si Wang Zhensheng at ang ilang pinuno. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parabang ako'y isang hanggal pagkalipas ng ilang sandali. Nanginginig na nagsalita si Wang Zhensheng, mahal na opisyal, ang ibig ninyong sabihin. Bawat 5 araw may 2 araw na hindi nyo kami papayag ang magtrabaho. Tama, buong pagmamalaki akong tumango. Kung gayon, anong kakainin natin? Isang pinuno ang biglang nagsalita. Natigilan ako, araw ng pahinga. Siyempre sagot ko rin ang pagkain, mayroon pa ring hamburger at coke gaya ng dati. Ang mga salitang iyon ay parang nagsindi ng mitsa. Biglang lumuhad si Wang Zhensheng, humahagulgol siya. Mahal na Ginoo, hindi po maaari, hindi maaari. Natulala ako, mahal na Ginoo. Umiiyak na sumigaw si Wang Zhensheng, kami po ay mga hamak na nilalang lamang. Angkop-kupin ninyo kami, bigyan ng trabaho. At pakainin ng sapat ay isa ng napakalaking biyaya. Ngayon po ay wala pa kaming nagagawang karapat-dapat, wala pa kaming nakukuhang kahit kapirasong lupa. Paano po namin tatanggapin ng libre ang inyong espesyal na pagkain 2 araw na hindi magtatrabaho? Tapos libre pa ang pagkain at inumin, ito ay magdudulot ng parusa mula sa langit. Opo, mahal na Ginoo, pakiusap po, bawiin ninyo ang inyong utos. Hindi po kami magpapahinga, kaya pa po naming magtrabaho. Sabay-sabay silang nagsiluhuran, lahat sila ay humahagulgol at nagmamakaawa. Para bang ang pagbibigay ko sa kanila ng bakasyon ay isang uri ng malupit na parusang walang kapatawaran. Tuluyan na akong napasuko, tinakpan ko ang aking mukha. At umungol sa kawalan ng pag-asa, gusto ko lang naman kayong bigyan ng araw ng pahinga. Para lang magkaroon ng makataong pamamahala, bakit ba hindi ninyo maintindihan? Kiramdam ko hindi isang grupo ng tao ang pinamamahalaan ko, kundi isang grupo ng mga robot na may bug sa code. At saka itong bug na ito, hindi ko man lang maayos sa huli ay hindi ko pa rin natalo ang mga baliw sa kasipagan na ito. Ang mungkahi tungkol sa 2 araw na pahinga ay sinalubong ng nagkakaisang pagtutol mula sa lahat. Ang tindi ng kanilang pagtutol ay parang may nagtatangkang agawin ang kanilang kabuhayan. Sa huli, parehong panig ang nagbigayan at nakarating sa isang kasunduan na para sa akin ay sobrang katawa-tawa. Sa bawat 10 araw na pagtatrabaho, 1 araw ang pahinga. At sa araw na iyon ng pahinga, kalahati lang ang rasyon ng pagkain. Ito ang iniyakan at isinigaw ni Wang Zhensheng na makuha, naniniwala sila. Na kung hindi ka nagtatrabaho, hindi mo dapat kainin ang buong rasyon ng banal na pagkain, ito ay isang usapin ng prinsipyo. Ito ang kanilang hangganan bilang mga tapat na mandirigma, ano pa ang masasabi ko? Pumayag na lang ako, pakiramdam ko ako pa ang pinagsasamantalahan. Pagod na ang isip ko, pero sa wakas ay naayos na rin ang mga patakaran. Magtrabaho ng 24 na oras bawat araw, 10 araw na trabaho, 1 araw na pahinga. Kahit na malayo ito sa orihinal kong intensyon, pero mabuti na rin at mayroon ng sistema. Hindi na tulad ng dati na nagpapakamatay sila sa trabaho sa mga sumunod na araw. Ang pagtatayo ng Shuafang County ay pumasok sa isang bago at mas panatikong yugto. Sa ilalim ng tamang interpretasyon ni Wang Zhensheng, ang aking paraan ng pag-aalaga ng sundalo at teorya ng balanse sa trabaho at pahinga ay itinuring na banal na aral. Ang 24 na oras na trabaho bawat araw ay ginawa nila ng isang malinaw na schedule. 8 oras sa umaga, mabigat na pisikal na gawain. Pagbubuhat ng malalaking bato, paghuhukay ng mga pundasyon. Tinatawag nila itong pagpapatibay ng katawan. 2 oras sa tanghali. Kumain at mag-meditate, naniniwala sila na ang hamburger at cola ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya, kailangang dalisayan ito sa pamamagitan ng meditasyon. Upang lubusang masipsip ang asensya nito at mapalakas ang kanilang sigla at lakas. Kaya naman tuwing tanghali, isang kakaibang tanawin ang lumilitaw sa construction site ng Shuafang County, mahigit 3,000 malalakas na lalaki. Bawat isa ay may hawak na hamburger at isang bote ng coke, pagkatapos kumain ay agad silang umuupo ng nakadekwatro. Nakapikit at nag-iisip ng malalim, bawat isa sa kanila ay mukhang solemn. At paminsan-minsan pa ay may malakas na dighay na maririnig mula sa kanila noong unang beses kong makita ang eksenang iyon. Muntik ko nang may buga ang coke sa aking bibig ang mga taong ito. Ay talagang itinuturing ang hamburger na parang elixir ng immortalidad sa hapon. Mabigat na pisikal na trabaho na naman pagsapit ng gabi. Pagkatapos ng trabaho, hindi rin sila tumitigil. Sa ilalim ng pamamahala ni Wang Zhensheng, lahat ng malalakas na kabataan, kasama na ang mga dating bandido sa bundok na kusang loob na sumuko matapos mahuli, ay kailangang sumailalim sa 2 oras na pagsasanay sa pakikipaglaban.
Ang tinatawag na combat skills ay ang paggamit ng mga nakumpiskang armas. O di kaya'y mga asarol at palalang at naglalabanan sa isa't isa. Wala silang formal na estilo, ginagamit lang nila ang lakas na ginagamit nila sa trabaho. Naghahampasan at nagtatagaan sa isa't isa, kaya naman sa bakanteng lote sa labas ng mga barracks gabi-gabi ay maingay sa kalampagan. Umaalingaw ang kanilang mga sigaw, ang hindi nakakaalam ay iisipin na may gyera na naman. Manhid na ako sa lahat ng ito, tinatamad na akong makialam. At hindi ko rin naman ito kayang kontrolin ang araw-araw kong gawain. Ay ang samipot tuwing oras ng kainan para kumuha ng tambak-tambak na hamburger at coke mula sa system. Pagkatapos ay panoorin ang grupong ito na lumamon, tapos panoorin silang mag-meditate. At mag-cultivate. Pakiramdam ko ay hindi ako isang tagapamahala ng county. Para akong isang zookeeper, mabilis na lumipas ang panahon. 10 araw na ang nakalipas, dumating ang unang araw ng pahinga. Kinaumagahan nagising ako sa isang malakas na sigawan. Antok pa akong lumabas sa patio, nakita kong hindi nagpapahinga ang mga tao. Sa halip ay mas maaga pa silang gumising kaysa dati, nagsasanay sila sa bakanteng lote na hindi ko maintindihan. May ilang nagbubuhat ng malalaking bato, may ilang nagsasanay ng labanan. At mayroon ding nakapila upang malakas na ibangga ang sarili sa isang hilera ng mga tulos na kahoy na lumilikha ng malalakas na kalabog. Wang Zhensheng, galit kong isinigaw, hindi ba araw ng pahinga ngayon? Anong ginagawa ninyo pa? Isang tumakbo palapit si Wang Zhensheng. Ginoo, kami po ay nagpapahinga. Ito ba ang tawag sa pahinga? Gusto ba niyang magpakamatay? Ginoo, nagkakamali po kayo, itinuro niyo sa amin na magkaroon ng balanse. Pinag-isipan po namin itong mabuti at napagtanto namin na ang pagtatrabaho ay pagsasanay sa katawan. Iyon ay pagkilos, kaya ang araw ng pahinga ay para sanayin ang chi, na siyang katahimikan lohikal, ang paliwanag ni Wang Zhensheng. Ngunit natuklasan po namin na habang ginagawa ang ganitong magaang na laban at pagbangga, ang chi sa loob ng katawan o ang enerhiya mula sa batong bigay ninyo ay mas mabilis na umiikot. Ibig sabihin nito, ang pagsasama-sama ng pagkilos at katahimikan ang pinakamataas na paraan ng pagsasanay. Nakikiusap na ako sa inyo. Tigilan nyo na yang pag-iisip ninyo kung magpapatuloy pa kayo riyan. Baka umakyat na kayo sa langit. Sumuko na akong ipaliwanag ang siyensya sa mga taong ito. Isa na lang ang gusto kong malaman ngayon. Kakain pa ba kayo ngayon o hindi? Oo naman. Ngunit ayon sa napagkasunduan, kalahati lang ang pagkain ngayon. Sapat na ang kalahating burger at kalahating bote ng coke sa bawat isa. Bamantong hininga ako sa isang kumpas ng isip. Handa na akong kumuha ng pagkain mula sa system at sa mismong sandaling iyon. Yung matagal nang hindi naririnig na mechanical na boses sa isip ko biglang tumunog. Natukoy na ang populasyon ay matatag na, sa mahigit 3,000 ang pagtatayo ng teritoryo ay nagsisimula ng magkahugis. Ang antas ng kasaganaan ay bahagyang tumaas, na tugunan na ang mga kondisyon para sa system upgrade. Na-unlock ang bagong menu, weekend special na mala chicken. Description ng item: mala chicken. Mataas sa protina, mataas sa calories. May kasamang espesyal na pampalasa pagkatapos kainin. Maaaring lubos na mapataas ang pisikal na kakayahan ng kakain nito sa loob ng maikling panahon, papasok sa isang estado ng kasiglahan. Babawasan ng pakiramdam ng sakit, lakas at bilis, tataas ng 30%. Paalala, ito ay isang weekend special. Maaaring ibigay isang beses kada 7 araw. Natigilan ako. Nag-upgrade ang system at may bagong putahe pa. Mala chicken. Tinitingnan ko ang description. Nagliwanag ang mga mata ko, nagpapataas ng lakas at bilis. Pinapahina ang pakiramdam ng sakit. Hindi ba ito isang rage potion? Kahit na may 7 araw na cooldown, pero itong isang ito, tiyak na ito ang magiging alas sa mga kritikal na sandali. Nagdiwang ako sa aking isipan. Biglang naglaho ang kanina kong sama ng loob. Tiningnan ko ang mga taong nag-eensayo pa rin sa ibaba. Isang mapangahas na ideya ang biglang lumitaw. Ehem. Tumikim ako, nakuha ko ang atensyon ng lahat. Dahil sa inyong lahat masipag sa inyong pagsasanay. At mabilis ang inyong pagunlad, ako'y lubos na nasisiyahan. Ginaya ko ang kanilang paraan ng pananalita at nagpanggap na nagsalita. Nagpasya ako ngayon. Napagkalooban kayo ng bagong pagkain ng mga immortal bilang pabuya. Bagong pagkain ng mga immortal, lahat sila ay natigilan. At sabay-sabay na napatingin sa akin, puno ng pagtataka at pananabik ang kanilang mga mata. Matagal na nilang nararamdaman na kahit kahanga-hanga ang hamburger at cola, siguradong hindi lang iyon ang kayang gawin ng Panginoon ngayon. Sa wakas ay maglalabas na ba siya ng mas magandang bagay, ang pagkain? Dahil hindi to ginaya ko ang asta ko noong unang beses. Iwinasiwas ko ang aking kamay sa sumunod na segundo. Sa bakanteng lote ng munisipyo biglang lumitaw ang isang tumpok ng mga nakabalot sa mamantikang papel. Mga balot na umuusok pa sa init, isang napakatapang na bango ang biglang bumalat sa buong munisipyo at kumalat sa lahat ng direksyon. Iyon ay isang komplikadong amoy na pinaghalong anghang, pampamanhid at linamnam sa pag-amoy pa lang. Hindi mo mapigil ang maglaway ng todo gulp. 3,000 tao ang sabay-sabay na napalunok. Kung sasabihin na ang bango ng hamburger ay malinamnam at nakakabusog, ang bango naman nitong maanghang na manok ay nakakaagaw ng kaluluwa, nakakabaliw. Anong klaseng banal na bagay ito sa pag-amoy pa lang ng bango nito? Pakiramdam ko'y kumukulo ang dugo at lakas sa loob ko, napakabango. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, nanginginig na lumapit si Wang Zhensheng. Kinuha ang isang balot na papel de hapon, ang nakakapasong init nito. At ang nanunuot na bango sa kanyang ilong, para bang nanginginig ang buo niyang kaluluwa.
Dahan-dahan niyang binuksan ang balot sa loob ay isang manok na babad sa sarsa. Na may kaakit-akit at may kintab na pulang kulay, may mga nakasaboy na berdeng paminta at pulang siling tuyo sa ibabaw. Pinilas niya ang isang hita ng manok, hindi ininda ang paso. Diretsyong isinubo sa kanyang bibig SSSH. Sa sandaling pumasok ang manok sa kanyang bibig, isang karanasang hindi pa niya naramdaman ang sumabog sa loob. Ang lambot ng karne ang linamnam ng sarsa. Sunod nito ay ang parang kidlat na pamanhid sa dulo ng dila. At ang anghang na parang apoy na dumadaloy sa lalamunan, ang dalawang napakatapang na lasa na ito ay hindi nagbanggaan, sa halip ay perpektong nagsama. Ginayang ang bawat hibla ng kanyang panlasa, naramdaman niyang bumukas ang bawat buta sa kanyang balat. Natigilan si Wang Zhensheng, pakiramdam niya ay hindi siya kumakain, kundi lumulunok ng isang bola ng apoy, isang agos ng init ang umakyat mula sa kanyang tiyan. At agad na damaloy sa kanyang buong katawan, ng kanyang katawan na medyo nanunuyo na dahil sa katandaan ay para bang sinaksakan ng kumukulong putik na puno ng sumasabog na lakas. Hindi napigilan ni Wang Zhensheng na tumingala at sumigaw ng malakas, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa paligid. Ang kanyang mukhang puno ng kulubat ay namumula na ngayon. Nagniningning ang kanyang mga mata para siyang bamata ng 20 taon. Natulala ang lahat ng tao anong nangyari sa pinuno ng nayon. Kinain niya ang bagay na iyon para siyang nag-ibang tao. Dali, gusto ko ring kumain. Biglang nagkagulo ang mga tao, nag-uunahan silang sumugod para agawin ng manok na madyaw sa sahig ng ang unang tao. Ang pangalawang tao, ang pangatlong tao, at nang matikman ng lahat ang unang kagat ng manok na madyaw, ang buong Shuafang County ay napuno ng sunod-sunod na hindi mapigil ang mga itanggal at sigaw na parang mababangis na hayop, mahigit 3,000 tao. Lahat sila ay namumula ang mukha, umuusok ang kanilang mga katawan sa init. Puno ng mabangis na pagnanasang makipaglaban ang kanilang mga mata, pakiramdam nila ay sisubog na sila sa sobrang lakas sa loob ng kanilang katawan. Kailangan nilang ilabas ito. Pinanood ko ang grupong ito na parang uminom ng super. Napampasigla na parang mga berserker sa takot ay paatras ako ng paatras. Alam kong mabisa ang bagay na ito, pero hindi ko inakalang ganito ito kabisa. Hindi ito manok na madyaw, malinaw na isa itong berserker potion. Gusto ko lang naman kayong patikimin, pautal yutal, kung sabi kayo kumalma kayo. Pero ang boses ko ay tuluyan ng natabunan ng mga itanggal na nakakabingi. Ang unang araw ng pahinga sa Shuafang County ay ginugol sa gitna ng matinding kaguluhan at helang hingan. Ang mahigit 3,000 taong kumain ng manok na madyaw ay tuluyan ng nabaliw, walang mapaglabasan ng enerhiya sa kanilang mga katawan. Kaya't sa pinakapayak na paraan lang nila ito mailalabas. Kaya naman, ang bakanteng lote sa labas ng tanggapan ng county ang naging kanilang arena. Gamit lang ang kanilang mga kamay o kaya ay may hawak na mga kahoy. Naglalaban-laban sila, bawat suntok, bawat sipa ay humahaginit sa hangin, nakakagulat ang lakas. Para bang hindi sila nakakaramdam ng sakit kahit na bagbog sarado. Ngumingiti lang sila ng malapad tapos gagantay sa mas malupit na paraan. Yung mga poste na pang-ensayo sa pagbangga, wala pang isang oras ay puwersahan na nilang sinira bawat isang poste na kasing kapal ng mangkok. Binali nila na parang tubo. Nagtago ako sa loob ng munisipyo. Sumisilip sa siwang ng pinto sa labas, nanginginig ang laman ko sa takot. Hindi sila mga tao, malinaw na isa silang grupo ng mga humanoid na Gundam. Medyo nagsisisi na ako ngayon kung alam ko lang na ganito kalakas ang side effect ng Sichuan pepper chicken na to. Sana hindi ko na lang iyon inilabas. Paano kung isang araw ay mahay sila sa pagkain nito? At hindi nila makontrol ang kanilang sarili, paano kung ako na mahistrado ang kalasin nila? Nanginginig sa takot, tinawag ko ang system sa isip ko. System, may lunas ba para sa bagay na to, o kaya naman mayroon bang manual para sa mga side effect nito? Suplado pa rin ang system. Walang anumang tugon, wala akong magawa kundi magdasal na sana ay mabilis na mawala ang epekto nito sa kabutihang palad. Hindi naman nagtagal ang pagwawala nila. Pagsapit ng hapon, unti-unting nawala ang kasiglahang dulot ng Sichuan pepper chicken at napalitan ito ng matinding pagod. Yung grupo ng mga malalaking lalaki na nagwala buong umaga, isa-isang nakahandusay sa sahig. Himbing na himbing sa pagtulog, parang kulog sa lakas ang mga hilik nila. Saka lang ako naglakas loob na lumabas ng munisipyo habang tinitingnan ng mga katawang nakahandusay. Nakahinga ako ng maluwag sa wakas, na nahimik din. Si Wang Zhensheng ang unang nagising, iginiling-hiling niya ang medyo mabigat pa niyang ulo. Pinakiramdaman ng kalagayan ng kanyang katawan, agad na lumitaw sa mukha niya ang pinaghalong gulat at matinding tuwa. Natuklasan niya matapos niyang ilabas ang lahat kaninang umaga. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay tila mas lumakas pa. Ang mga daluyan ng lakas niyang barado na dahil sa katandaan ay parang nilinis ng napakalakas na enerhiyang iyon. At naging napakaluwag ng daloy. Naramdaman niya pa nga na malinaw niyang nakikita ang isang mainit na agos na dahan-daang dumadaloy sa kanyang katawan. Pambihirang bagay, tiyak na mas mataas ang antas nito kaysa sa hamburger at coke. Nanginginig sa pananabik ang buong katawan ni Wang Zhensheng, agad niyang naunawaan ang mabuti kong intensyon. Ang hamburger at coke ay para sa pagpapatibay ng pundasyon. Ginagamit para palakasin ang katawan at mag-ipon ng lakas at sigla. Samantalang itong manok na maanghang ay isang gamot para malampasan ang iyong limitasyon. Gamit ang walang kapantay nitong marahas na bisa, pilit nitong binabasag ang sagabal sa paglakas ng isang nagsasanay. At ginagawang mas dalisay na kapangyarihan ng naipong lakas at ang matinding galit at pagnanasang makipaglaban matapos itong kainin.
ay ang pagsubok na kailangang lampasan para umangat ng antas ito ang demonyo sa iyong isipan. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban may lalabas mo ang sobrang marahas na enerhiya. At habang pinapanatili ang iyong tunay na pagkatao saka mo lang tunay na maaangkin ang kapangyarihang ito. Ang Ginoo nagturo pa ng ganitong uri ng pagsasanay ibinahagi niya sa amin ang lihim na pamamaraan. Tumingin si Wang Zhensheng sa direksyon ng munisipyo ang pagsamba at pagkamangha sa kanyang mga mata. Ay umabot na sa sukdulang hindi pa nararating kailanman sa tingin niya. Hindi na lang ako basta nag-iisip para sa hinaharap isa akong Diyos na bumaba sa lupa para iligtas ang lahat. Bangon kayong lahat, huwag nang matulog. Sigaw ni Wang Zhensheng sa mga taong nakahandusay sa sahig isa-isang nagising ang mga tao. At napansin ng bawat isa ang pambihirang pagbabago sa kanilang katawan. Diyos ko po. Pakiramdam ko kaya kung pumatay ng baka sa isang suntok lang ako rin. Pakiramdam ko ang mga dati kong sugat ay gumaling na lahat. Napakahiwaga ng Sichuan peppercorn chicken na ito matapos ang paliwanag ni Wang Zhensheng. Ang tingin ng lahat sa akin ay nagbago. Kung dati ay sobrang panati ko ngayon naman, ay debosyon tinitingnan nila ako, na parang nakatingin sa isang Diyos na naglalakad sa mundo ng mga tao. Kinilabutan ako sa mga tingin nila. Kaya umubo na lang ako ng 2 beses at nag-anunsyo. Itong Sichuan peppercorn chicken ay magiging espesyal na handa tuwing araw ng pahinga. Ang susunod ay pagkatapos pa ng 10 araw. Sa totoo lang ay 7 araw lang ang itinakda ng system pero natakot ako. Nagpa siya akong haba ng kaunti ang pagitan para hindi mabaliw ang mga taong ito kada ilang araw. Masusunod sabay-sabay na sumang-ayon ang lahat. Walang kahit kititing na pagtutol para sa kanila. Ang isang napakahiwagang bagay na tulad nito ay matitikman lang 1 beses sa bawat 10 araw. Ay sadyang normal lang samantala. Sa Yunzhong County na 100 li ang layo mula sa Shuafang County, ang mahistradong si Zhang Chengji ay malungkot na nakatingin sa lihim na ulat na hawak niya. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang bagong mahistrado ng Shuafang County, kasama ang 3,000 taong leyes ay pinabagsak ang Blackwind Fortress. Tanong niya sa mga ngalakal sa ibaba na tumakas mula sa Shuafang. Totoong-totoo po, mahal na mahistrado. Mangiyak-ngiyak ang mga ngalakal. Ako po mismo ang nakakita. Ang eksenang iyon ay sobrang nakakatakot. Ang mga tao sa Shuafang County ay parang mga nabaliw. Bawat isa sa kanila ay napakalakas, kahit tadterin ng taybak ay hindi man lang umiimik. Ang 800 mababangis na bandido ng Blackwind Fortress wala pang 2 oras ay nalipol nang walang itinira na pasinghap si Zhang Chengji. Alam niya ang lakas ng Blackwind Fortress maging ang kanyang regular na hukbo sa Yunzhong County. Ay hindi nangangahas na banggain sila iyong nagngangalang Lin Yuan. Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan at mayroon siyang ganoong klaseng kakayahan? At saka mahal na pinuno. Sobrang yaman ng Lin Yuan na iyon, dagdag pa ng mga ngalakal. Ang ipinapakain niya sa mga lumikas ay tinapay na gawa sa puting harina na may palamang malalaking karne. Ang iniinom nila ay isang uri ng maitim at matamis na tubig matapos malipol ang Blackwind Fortress. Lahat ng ginto, pilak, kayamanan, mga kabayo at sandata ay sinakmal niyang lahat. Tinapay na may palamang karne, maitim na matamis na tubig. Kumunat ang noon ni Zhang Chengji ang ganitong klaseng treto. Ay talagang hindi pa naririnig kailanman biglang may nabuhay na ideya sa kanyang isipan. Napakahirap ng Shuafang County at walang nakatira doon, alam iyan ng lahat ng tao. Ang Lin Yuan na iyon imposibleng makalikha ng pera at pagkain mula sa wala. Ang tanging paliwanag ay may isang malaking kapangyarihan na sumusuporta sa kanya. Ngayon ay sinakop pa niya ang yaman ng Blackwind Fortress, hindi ba't lalo pa siyang yumaman? Habang iniisip iyon ni Zhang Chengji, lalong tumitindi ang kanyang kasakiman. Kahit na mas mayaman ang Yunzhong County kaysa sa Shuafang County, hindi rin madali ang buhay doon. Mabigat ang buwis ng korte, kailangan pa niyang suportahan ng isang malaking pamilya at daan-daang sundalo. Palagi siyang gipit sa pera. Kung makakapangikil lang ako mula sa Lin Yuan na iyon. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan, hindi siya nang ahas na direktang magpadala ng tropa para umatake. Dahil nariyan ang babala mula sa nangyari sa Blackwind Fortress, pero pwede siyang magpadala ng tao para gumawa ng gulo, mga bantay. Hinampes ni Zhang Chengji ang kanyang gavel. Narito po. Lumapit ang 2 alagad ng batas agad na ipatawag ang pamangkin ko. Ang County Lieutenant na si Li San para makipagkita sa akin. Di nagtagal. Isang lalaking mukhang tuso at parang daga at siga-sigang binata ang pumasok. Siya ang pamangkin ni Zhang Chengji, si Li San na naging County Lieutenant dahil sa koneksyon. Pinapatawag niyo po ako, tanong ni Li San na may pilyong ngiti. Bibigyan kita ng pagkakataong yumaman. Gusto mo ba? Hinaan ni Zhang Chengji ang kanyang boses. Siyempre gusto ko nang marinig ni Li San ang salitang yumaman. Nagningning ang kanyang mga mata kaya't ikinwento ni Zhang Chengji ang tungkol sa Shuofang County. At dinagdagan pa niya ang kwento, iyang si Lin Yuan ay isa lang. Swerteng bata na wala pang alam, umaasa lang sa ilang mga magsasakang hindi takot mamatay. Hindi na niya alam kung saan siya lulugar. Magdala ka ng 50 magagaling na tauhan at puntahan mo siya. Sabihin mo na dati, ang Blackwind Fortress ay taon-taon nagbibigay ng tributo sa ating Yunzhong County. Ngayong pinuksa na niya ang Blackwind Fortress, ang tributong iyon ay dapat nang manggaling sa kanya. Sabi ni Zhang Chengji na may masamang ngiti kung marunong siyang makisama. Pagbayarin mo siya ng 3,000 tael ng pilak kung hindi siya marunong makisama. Bigyan mo siya ng leksyon, tandaan mo. Huwag mong palakihin ang gulo, takutin mo lang siya, sapat na. Isa lang siyang maliit na mahistrado na walang koneksyon, hindi yan mangangahas na gumawa ng anuman.
Sige po tiyo, kayo na po ang baalang manood. Tinapak ni Lisan ang kanyang dibdib at agad na pumayag. Sa kanyang palagay ito ay parang isang biyaya na bumagsak mula sa langit. 50 piling sundalo ng county para takutin ang isang hamak na mahistrado mula sa isang liblib na lugar. Ay napakadali lang kaya naman. Pagkalipas ng 10 araw habang ang mga taga-Shuafang County ay sabik na naghahandang salubungin. Ang kanilang pangalawang piging ng manok na may Sichuan pepper si Lisan kasama ang 50 tauhan na nakasakay sa matatangkad na kabayo. Mga sundalo ng county na nakasuot ng baluting gawa sa balat ay mayabang na dumating sa paanan ng tarangkahan ng Shuafang County. Nang mga sandaling iyon sa malawak na espasyo sa may tarangkahan ng bayan. Nakahanda na ang mga salansan ng manok na may Sichuan pepper na nakabalot sa papel de hapon, ang nangingibabaw na amoy nito ay umaabot sa malayo. Mahigit 3,000 tao ang nakapila sa bik na naghihintay sa aking utos para simulan ang kainan. Naamoy ni Lisan ang bango at hindi napigil ang lumunok ng laway. Habang nagmumura sa kanyang isipan itong lugar ng mga pulubi. Anong klaseng pagkain ba ito, ang bango pa naman? Pinatakbo niya ang kanyang kabayo, pasulong itinuro ng kanyang latigo ang isang lalaki sa may tarangkahan. Na nagpapanatili ng kaayusan at mayabang na sumigaw. Hoy, sino ang namamahala dito sa inyo? Sabihin niyo sa mahistrado ninyo na lumabas para humarap sa akin. Pagkasabi niya yun biglang nagbago ang kapaligiran. Ang tingin ng lahat ay nawala mula sa manok na may Sichuan pepper. At napunta sa kanya ang mahigit 3,000 tingin na iyon. Ay malamig at puno ng lantad na pagnanasang pumatay. Isang malaking lalaki na nasa pinakaunahan ng pila ang dahan-daang lumingon. Kitatanggap niya lang ng isang manok mula kay Wang Zhensheng ang umuusok pa sa init na manok na may paminta. Kakanin na sana niya, tiningnan niya si Lisan. Saka muling tiningnan ng manok na may paminta sa kanyang kamay, kumunat ang kanyang noo. Ikaw, anong sinabi mo kanina? Tanong niya sa malalim na boses. Sabi ko, palabasin ninyo ang mahistrado ninyo, hindi pa rin namamalayan ni Lisan ang panganib. Mayabang at arogante pa rin inaantala ninyo ang pagpapayaman ko. Kaya nyo bang panagutan yan na tahimik ang matipunong lalaki? Buong ingat niyang ipinasa ang manok na may paminta. Sa kasama niya sa likuran at mahinang sinabi, hawakan mo muna ito para sa akin, huwag mong hayaang lumamig. Pagkatapos ay bigla siyang tumingala, ang namumula niyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lisan. Sa sumunod na segundo para siyang isang toroong nagwawala. Sumugod siya habang umuungal, sinong putang inang mangangahas na galawin ang manok ko. Natigilan sa takot si Lisan sa eksenang nasa harap niya, ang tanging nakita niya ay isang lalaking kasing lakas ng oso. Umuungal ng mga salitang hindi niya maintindihan, sumusugod sa kanya gamit lang ang kanyang mga kamao. Ang bilis na iyon ay hindi kapani-paniwalang bilis para sa tao. Ang kabayong sinasakyan niya tila naramdaman din ang nakakakilabot na aura na iyon. At hamalingging ito sa takot, itinaas nito ang mga paa sa harapan. At tuluyang inihagi si Lisan sa lupa na hilo at nalito si Lisan sa pagkakabagsak. Hindi pa man siya nakakabangon, naramdaman niyang nilukuban siya ng isang malaking anino. Pagtingala niya, sinalubong siya ng isang pares ng namumulang mga mata. Puno ng karahasan at pagnanasang pumatay. Anong gagawin mo? Halos lumipad ang kaluluwa ni Lisan sa takot, may biglang uminit sa kanyang salawal. Agad na kumalat ang masangsang na amoy. Ako ang tenyente ng Yunjong County. Iyoko si Ginoong Zhang Chengji. Hindi pinansin ng malaking lalaki ang kanyang mga sigaw. Inilahad lang niya ang kanyang kamay na sinlaki ng pamaypay na parang dumadampot lang ng sisiw. Sinakal niya ang leeg ni Lisan at itinaas siya mula sa lupa. Nakaangat ang dalawang paa ni Lisan sa lupa, nagpupumiglas siya ng husto. Namula na parang atay ng baboy ang kanyang mukha dahil sa kawalan ng hangin ang 50 kawal ng county sa likod niya. Ay natulala rin sa biglaang pangyayari, sila ay mga piling kawal. Ngunit anong klaseng mga halimaw ang kanilang kinakaharap, ang mahigit 3,000 tao. Sa sandaling iyon ay tumigil silang lahat sa pagkuha ng pagkain, isa-isa silang lumingon. Gamit ang isang tingin na para sa patay, malamig silang tinititigan. Ang tingin na iyon ay mas nanunuot pa sa buto kaysa sa hangin ng taglamig. Ang 50 kawal ng county, pakiramdam nila ay para silang mga tupang pinaliligiran ng 3,000. Mahigit na gutom na lobo, wala man lang silang lakas ng loob na bunutin ang kanilang mga espada. Tigil sa sandaling iyon, isang boses na matanda ngunit malakas at buo ang narinig na katungkod si Wang Zhensheng. Dahan-daang lumabas mula sa karamihan, una niyang sinulyapan ang nakabitin sa ere. Si Lisan na halos malagutan na ng hininga pagkatapos ay sinulyapan niya ang grupo ng mga kawal na hindi makakibo sa takot. Nang makita ng malaking lalaki si Wang Zhensheng, bahagyang nabawasan ang bagsik sa kanyang mga mata. Ngunit hindi man lang lumuwag ang pagkakahawak ng kanyang kamay, hepe ng nayon. Itong hayop na ito, inistorbo niya tayo sa pagkain ng banal na pagkain ng Panginoon. Sinabi niya sa isang malagang boses, ang dahilan ay sapat na para walang sino man ang makatutol. Alam ko, tumango si Wang Zhensheng. Pagkatapos ay humarap sa grupo ng mga sundalo ng county at mahinahong nagtanong. Sino kayo at naparito sa aking Shuafang County? Anong pakay ninyo? Isang sundalo na tila leader ng grupo. Nanginginig na bumaba sa kanyang kabayo at nagbigay pugay kay Wang Zhensheng. Nanginginig ang kanyang boses, Ginoo. Kami po ay mga sundalo mula sa Yunjong County, sinusunod po ang utos ng aming pinunong komandante. Upang bumisita kay Ginoong Lin Yuan, bumisita. Malamig na ngumisi si Wang Zhensheng, ganyan ba ang paraan ng pagbisita? Pagdating ninyo pa lang ay mayabang na ang inyong sinasabi, ginugulo ang mga mamamayan ng aming county. At gusto nyo pang lumabas ang aming kagalang-galang na mahistrado para harapin kayo, hindi malakas ang kanyang boses.
Pero bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa puso ng mga sundalong iyon. Hindi po kami nangangahas, lasing lang po ang aming pinunong komandante. At kung ano-ano ang pinagsasabi, pakiusap po Ginoo, patawarin niyo kami. At pakiusap sa Ginoong ito na malakas, kawan niyo po siya. At huwag niyo siyang saktan, halos maiyak na ang sundalong iyon. Kung alam lang niya na ganito kapanganib ang Shuefang County, kahit patayin pa siya hindi siya pupunta rito. Hindi agad sumagot si Wang Zhensheng, lumingon siya. Sa direksyon ng tanggapan ng county, kanina pa ako naalarma sa ingay sa labas. Nagtatago ako sa likod ng pinto, sumisilip gamit ang kalahati ng aking ulo. Nang makita ko ang malaking lalaking iyon na gamit ang isang kamay ay binuhat ang isang taong buhay. Halos lumuwa ang mga mata ko sa takot. Ito ba ang lakas na makukuha pagkatapos kumain ng Majao chicken? Sobrang imposible naman nito. Nakita ko si Wang Zhensheng na nakatingin sa akin. Malinaw na humihingi ng utos ang tingin na iyon, kinabahan ako bigla. Humihingi ng utos sa akin, paano ko naman malalaman kung anong gagawin? Patayin sila. Tumbas na iyon ng tuluyang pakikipag-away sa Yunjong County. Mas mahirap kalabanin ang Yunjong County kaysa sa Blackwind Fortress. Iyon ay isang lehitimong bayan sa ilalim ng korte ng imperyo. Mayroon itong mga sundalo ng gobyerno. Pakakawalan na lang basta. Masyado namang kaiyahiya iyon at magmumukha pang madaling apihin ang Shuefang County. Sa hinaharap, hindi ba't gugustuhin na ng lahat na tapak-tapakan tayo? Mabilis na tumatakbo ang isip ko. Alam ko na humarap ako kay Wang Zhensheng. At gumawa ng senadoryas na sa tingin ko ay napakalinaw. Una, itinuro ko ang aking daliri. Itinuro ko ang mga sundalo ng county at ang kanilang mga kabayo, pagkatapos ay gumawa ako ng kilos na parang kinukuha sila. Sumunod, itinuro ko ulit yung silisan na sinasakal. At malakas na iwinagayway ang aking kamay, gumawa ako ng kilos na parang ipinagtatabuyan sila. Napakalinaw ng ibig kong sabihin, iwanan ng kanilang pera at mga kabayo. Bilang kabayaran sa perwisyo, pagkatapos ay itaboy ang mga tao palayo hanggat maaari. Ito ay mula sa pakikisalamuha ko sa mga lokal na siga noong nakaraang buhay ko. Natutunan kong karunungan na gumastos para makaiwas sa sakuna. Pero kailangan mo ring ipaalam sa kanila na hindi ka basta-basta tinitigan ni Wang Zhensheng ang aking senadoryas. Noong una ay natigilan siya, pagkatapos nayanig ang buong katawan niya, agad na puno ng matinding paghanga at paggalang ang kanyang mga mata. Muli siyang naliwanagan, napakagaling na paraan ito, kamahalan. Napakalawak na pangunawa, itinuro ko ang mga sundalo ng county at ang mga kabayo. Ang ibig sabihin ay kunin ng kanilang mga sundalo, samsamin ang kanilang mga kabayo. Ito ay para pahinain ang lakas ng kalaban, palakasin ang ating sarili. Pagkatapos itinuro ko ulit ang salarin na silisan. At ikinaway ang aking kamay, ang ibig sabihin ay pakawalan na siya. Bakit siya pakakawalan? Hindi ito awa. Ito ay isang estratehiya. Ang Panginoon ay naglalagay ng mahabang pamingwit para makahuli ng malaking isda agad na nabuo sa isip ni Wang Zhensheng. Ang buong sunod-sunod na pangyayari, itong silisan ay pamangkin ng mahistrado ng Yunjong County. Pagbalik niya ay tiyak na magdadagdag siya ng kwento sa kanyang sumbong. Iyong si Zhang Chengji ay si Kim at Hangal. Tiyak na magagalit siya sa kahihiyan at gagamitin ang buong puwersa ng county para salakayin tayo. At ang Panginoon ay hinihintay lang siyang dumating. Ang Shuefang County ay nasa liblib na lugar, madaling ipagtanggol, mahirap salakayin. Aabangan natin sila ng may sariwang lakas gamit ang matibay na depensa ng lungsod at ang walang kapantay na lakas ng Xianzhen Camp. Siguradong malilipol natin sa isang iglap ang pangunahing puwersa ng Yunjong County sa oras na iyon. Mawawalan ng pinuno ang Yunjong County at magiging walang depensa ang kanilang syudad. Pwede nating samantalahin ang pagkakataon para makuha ito, ay ituoy isang planong hindi mo mahuhulaan. Ang mapasuko ang kaaway ng hindi lumalaban ay panimulang antas lamang ng sining ng digmaan. Ang tulad ng Panginoon na sinasadyang magpakita ng kahinaan sa kaaway, para akitin silang lumabas ng buong lakas at pagkatapos ay lipulin silang lahat. Upang sa pinakamaliit na sakripisyo ay makuha ang pinakamalaking tagumpay, iyan ang tunay na dalubhasa sa sining ng digmaan. Ang Panginoon ay hindi lang nagbabalak para sa isang Shuefang County ni hindi para sa isang Yunjong County. Naglalaro siya ng isang napakalaking laro ng chess. Ang buong sitwasyon sa mundo ay malamang nasa loob na ng kanyang mga plano nang maisip niya ito. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Wang Zhensheng sa pananabik. Ang makasunod sa isang magiting na pinuno ay napakalaking swerte. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang pananabik sa kanyang dibdib. Humarap siya sa matipunong lalaki na hawak pa rin si Lisan. At sinabi sa mababang boses, bitiwan mo siya. Kahit nalabag sa loob ng matipunong lalaki, sumunod pa rin siya at binitiwan ito. Bumagsak si Lisan sa lupa na parang basang trapo. Habol-habol ang kanyang hininga. Basang-basa ang kanyang salawal. Ang mga kabayo ninyo, lahat ng mahalagang bagay sa inyong katawan, iwanan ninyong lahat. Itinuro ni Wang Zhensheng ang 50 sundalo ng county. Sinabi niya ito sa tonong hindi matatawaran. Pagkatapos dalhin ninyo siya at lumaya, sabihin ninyo sa mahistrado ninyo na si Zhang Chengji na ang aking Shuefang County ay hindi lugar para maglasik siya ng lagim. Sa pagkakataong ito, dahil sa kabaitan ni Ginoong Lin, pinatawad ang inyong mga buhay aso. Kung may susunod pa, titiyakin kung ang inyong Yunjong County ay malilipol. Ang mga sinabing ito ni Wang Zhensheng ay kalahating galing sa kanya, at kalahati ay hula sa aking kagustuhan sa tingin niya. Sa ganitong paraan ay mas magagalit si Zhang Chengji para dalhin niya agad ang kanyang mga tauhan sa kanilang kamatayan.
Hindi nang ahas na lumaban ang 50 sundalo ng county, isa-isa nilang isinuko ang kanilang mga espada at pilak. Hinubad pa nila pati ang medyo maayos na baluting balat at itinambak sa lupa. Pagkatapos ay binuhat ng ilan sa kanila ang tulala ng silisan at nagkandarapang tumakas pabalik sa direksyon ng Yunjong County. Habang pinapanood ang kanilang kahabag-habag na pagtakas, ang mga taga Shuafang County ay sumabog sa malakas na hiyawan. Mabuhay ang pinuno, mabuhay ang Xianzhen Camp. Pinapanood ko ang eksenang ito mula sa likod ng pinto at tumango ng may kasiyahan. Ayos talagang maaasahan si Matandang Wang. Perpektong naisakatuparan ng aking intensyon na kuha na ang mga benepisyo. At nakapagpakita pa ng lakas, hindi pa hinayaang lumala ang sitwasyon hanggang sa hindi na makontrol. Perpekto, masaya akong bumalik sa opisina ng county. Para suriin kung gaano karami ang nasamsam sa laban, wala akong kaalam-alam. Naimbitahan na pala ni Wang Zhensheng para sa akin ang buong hukbo ng Yunjong County para bumisita sa Shuafang County. At ang grupo ng mga sundalo ng Xianzhen Camp na kasisigaw lang ng tuwa ngayon ay naintindihan na rin nila ang paliwanag ni Wang Zhensheng. Silang lahat ay sabik na sa kanilang mga mata, walang bakas ng takot sa paparating na digmaan. Sa halip, puno ito ng pananabik at kasabikan ng galing. May laban na naman tayo noong huli tayong lumaban sa Heifengjai. Bitin pa talaga ngayon naman ay mga sundalo ng gobyerno. Kapag nanalo tayo, ibig sabihin ba nito makakakain na tayo ng mas masarap? Kaysa sa Mejiao Chicken, sigurado yan. Basta sumunod tayo kay Darren, laging may karne sa bawat kainan. Sa Xianzhen, araw-araw may laban sa Xianzhen, ganito ang buhay. Sa Xianzhen, kahit mga Diyos pa ang dumating, hindi ko to ipagpapalit ang buong Shuafang County. Ay napuno ng isang kakaibang diwa ng pakikidigma, ako lang mag-isa. Ang nalulunod pa sa mapayapang pag-unlad at sa matamis na pangarap na yumaman ng patago. Ang insidente ng pagbisita mula sa Yunjong County para sa akin ay isang maliit na pangyayari lang, nakatanggap ng 50 kabayo at kung ano-anong mga armas at pilak. Naitaboy ang isang grupo ng mga istorbo, itinuring ng tapos ang usaping ito. Hindi ko pinansin ang banta ni Wang Zhensheng na uubusin niya ang lahat, hindi ko dinibdib ang mga salitang iyon. Itinuring ko lang iyong isang pagbabanta sa tingin ko. Basta't matino ang pag-iisip ng mahistrado ng Yunjong County matapos makita kung gaano kababait ang mga tao sa Shuafang County. Pipiliin niyang ayusin na lang ang gulo, kaya naman pinagpatuloy ko pa rin ang aking payapang buhay bilang tagapag-alaga, araw-araw na tinitingnan ng abalang pagtatayo ng infrastruktura. Pagdating ng oras ay namimigay ng hamburger at coke, isang beses sa bawat 10 araw ay namimigay ng manok na may Sichuan pepper. Tapos ay babalik na sa yaman para magpahinga. Pinag-aaralan kung paano ang mga nakumpiskang ginto at pilak ay may papalit sa mas kapaki-pakinabang na mga bagay. Gayunpaman, ang hindi ko alam ay itong grupo ng mga Death Warrior na nasa ilalim ko. Habang wala akong kaalam-alam ay nagsimula na sa kanilang sariling ebolusyon. Si Wang Zhensheng, itong si matandang hepe ng nayon na tuluyan nang na-brainwash ng aking pagiging siga, ngayon ay naging punong tagapagsanay at political commissar na ng Xianzhen Camp. Kinuha niya ang mahigit 3,000 tao at hinati sila sa mas detalyadong mga grupo. Una ay ang komposisyon ng mga tauhan. Ang unang 3,000 takas ang siyang pinaka-core ng Xianzhen Camp. Sila ang may pinakamataas na katapatan at sila rin ang may pinakamagandang pangangatawan. Tinatawag silang Yuan Kong, ang mahigit 100 bandido mula sa Heifeng Stronghold na nabihag. Matapos ang tinatawag na ideological reform na sa totoo lang ay ginutom lang sila ng 3 araw at saka binigyan ng hamburger at coke. Ngayon ay isa-isa silang umiiyak at sumisigaw na handang mamatay para kay Lord Lin. Inorganisa sila bilang mga Zaikeng. At nitong mga nakaraang araw ang balita na sa Shuafang County ay palaging busog sa pagkain. At may karne pang ang nakakain ay kumalat na parang may pakpak. Ilang mga takas sa paligid na hirap ng mabuhay ay tumakbo, dala ang kanilang mga pamilya para sumama sa amin. Para sa mga taong ito, si Wang Zhensheng ay nagpatupad ng mahigpit na proseso ng pagsusuri. Ang mga bagong dating ay hindi maaaring sumali agad sa Xianzhen Camp. At hindi rin makakakain agad ng hamburger, maaari lang muna silang kumain ng malabnaw na lugaw. At gawin ang mga pinakasimpleng gawain tulad ng paglilinis ng basura. Paggawa ng mga kanal, ang yugtong ito ay tinatawag na panahon ng pagmamasid. Tanging ang mga may magandang ipinakita sa panahon ng pagmamasid. At nagpakita ng sapat na pagsamba sa mga dakilang gawa ni Lord Lin. Ang maaaring maaprobahang pumasok sa reserba, makakakain na ng hamburger ang mga nasa reserba. Pero wala silang cola, kailangan nilang tapusin ang mas mabibigat na trabaho. At araw-araw na dumalo sa klase ng ideolohiya ni Wang Zhensheng, ibig sabihin ay makikinig sila sa pagyayabang ni Wang Zhensheng tungkol sa akin. Kung gaano raw ako kagaling sa diskarte at kung gaano ako kabait at kadakila. Tanging ang mga makakapasa sa lahat ng pagsusulit sa reserba ang siyang tuluyang makakapanumpa ng katapatan. Para maging miyembro ng Xianzhen Camp at matamasa ang opisyal na benepisyo na hamburger at cola. Matapos ang buong prosesong ito, lahat ng mananatili ay walang dadang tatano ng malaking utang na loob sa akin, mga panatikong sumasamba at tapat na mga tagasunod. Wala akong kaalam-alam dito, napansin ko lang na tila dumami ang mga tao sa bayan kamakailan. Dumarami rin ang bilang ng mga hamburger na kailangang ipamigay araw-araw. Tinanong ko si Wang Zhensheng. Ang sabi lang ni Wang Zhensheng, Panginoon, kumalat na po ang kabantugan ng inyong kabutihan. Ang mga taong gala ay dumarating upang magpasakop sa inyo, ito ay tanda ng isang matuwid na pamumuno. Naguluhan ako sa narinig ko, pero nang tingnan ko ang system panel,
Mabilis talagang tumataas ang bilang ng populasyon sa aking nasasakupan, may kinalaman ito sa pag-unlock ng mga bagong menu sa hinaharap. Ito ay isang magandang bagay kaya hindi na ako nagtanong pa. At hinayaan ko na lang ang ginagawang pag-recruit ni Wang Zhensheng bukod sa pamamahala sa mga tauhan. Nagsagawa rin si Wang Zhensheng ng malaking reforma sa pagsasanay militar na tuklasan niya. Na ang basta-bastang pagpapalakas at pagtatagaan sa isa't isa ay hindi gaanong epektibo. Batay sa pundasyon ng hamburger, pagbabalik lakas ng cola. At ang pangunahing teorya ng berserker na Sichuan pepper chicken, nakabuo siya ng isang bagong paraan ng pagsasanay na para lang sa kampo ng Zienjen. Hinati niya ang kampo ng Zienjen sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang heavy armored Modao team, binubuo ito ng mga pinakamatatangkad at pinakamalalakas na 1,000 orihinal na sundalo sa kampo. Ang kanilang pang-araw-araw na pagsasanay ay ang pagsusuot ng mga nakumpiska mula sa kuta ng Heifeng na mga simpleng baluting kinumpuni at pinatibay pa. Habang hawak ang pinakamabibigat na armas na karamihan ay mga binagong mahahabang martilyo at malalaking palakol. Nagsasanay sila ng pagtaga at pagsugod, sila ang may pinakamataas na pamantayan sa pagkain. Araw-araw ay may dagdag silang isang hamburger kumpara sa iba, naniniwala si Wang Zhensheng. Sila ang talon ng kampo ng Zienjen at kailangang suportahan ng sapat na lakas at sigla. Ang ikalawang bahagi ay ang unit ng mga sharpshooter. Binubuo ito ng 500 sundalong may magandang paningin at matatag na mga braso. Ang kanilang mga sandata ay mga pana at palaso na galing sa kuta ng Heifeng. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sapat ang bilang ng mga ito at mahina rin ang kalidad. Kaya dinala sila ni Wang Zhensheng sa mga bundok at pinagsanay sila sa pagbato gamit ang mga bato. Ang kailangan ay dapat sa layong 50 hakbang. Ay saktong tamaan ng isang gumagalaw na kuneho kapag ang pagbato nila ay naging kasing tumpak na ng paggamit ng pana. Saka pa lang sila ituturing na pasado upang sanayin ang kanilang paningin. Humiling si Wang Zhensheng ng isang espesyal na rasyon na kalahating bote ng cola bawat araw. Naniniwala siya na ang cola, isang makajos na inumin, ay nagpapasigla ng isipan kapag ininom, siguradong makakabuti sa paningin. Narinig ko ang katawa-tawang hiling na iyon, balak ko sanang tanggihan. Pero nang makita ko ang itsura ni Wang Zhensheng, ang kanyang nag-aalab na ekspresyon, na para bang para sa kadakilaan ninyo Panginoon, hindi ko alam kung anong sumanib sa akin at pumayag ako. Ang ikatlong bahagi na siya ring may pinakamaraming miyembro, ay ang Vanguard Assault Battalion. Ang mga natitirang tao, kasama na ang mga katulong at mga bagong opisyal na miyembro, ay nasa batalyon na ito lahat. Ang kanilang misyon ay magsilbing suporta sa pangunahing puwersa na nagtatayo ng county. Sa oras ng digmaan, sila ang sumusunod sa likod ng koponan ng mabibigat na baluti. Responsable sa pagtapos sa mga natira, paglilinis ng larangan ng digmaan at paggamit ng mga pain sa human wave tactic para lunurin ang kalaban. Siyempre ang salitang pain ay hindi sasabihin ni Wang Zhensheng, tinatawag niya silang batong saligan. Ang pinakamatatag na pundasyon ng assault camp. Ang kanilang pagsasanay ay napakasari-sari. Lahat ay kanilang sinasanay, pagsasanay sa porma sayon, pagsasanay sa pagsugod, pagsasanay sa pagpatay gamit ang iba't ibang kakaibang kagamitan. At sa ganoong paraan, nang wala akong kaalam-alam, isang hukbo na may mahigpit na organisasyon, malinaw ang paghahati ng gawain, at may sariling kakaibang teorya sa pagsasanay, ay tahimik na nabuo sa Shuafang County. Araw-araw silang nagsasanay na parang mga baliw, nagtatayo na parang mga baliw. At iniintindi ang bawat pahiwatig ko na parang mga baliw. Halimbawa, naisip ko na hindi malinis ang pagdumi kung saan-saan sa bayan, madali itong maging sanhi ng salot. Kaya inutusan ko si Wang Zhensheng na mag-organisa ng mga tao para magtayo ng maraming pampublikong palikuran sa lungsod. Ang hakbang na ito sa paningin ni Wang Zhensheng ay isa na namang napakalalim at madiskarteng galaw. Tingnan ninyo. Pinapahukay sa atin ng pinuno ang napakaraming malalalim at malalaking butas. Ano to? Ito ang tinatawag na taguan ng mga sundalo kapag nakapasok na ang kaaway sa loob ng lungsod. Magagamit natin ang mga lagusang ito sa ilalim ng lupa para biglaang salakayin ang mga kaaway. Ang tawag dito ay labanan sa mga eskinita. Pati ang taktika natin kapag bumagsak na ang lungsod ay naisip na ng pinuno para sa atin. Napakalalim ng kanyang iniisip. Kaya naman, ang mga sundalo ng Zienjen Camp mas masigasig pang maghukay ng mga palikuran kaysa sa pag-aayos ng pader ng lungsod. Halimbawa, panalaman kung walang marunong mag-alaga sa mga nasamsam na kabayo. Marami sa kanila ang namatay, sobra akong nanghinayang. Kaya humanap siya ng ilang mukhang listo at inatasan silang mag-alaga ng mga kabayo. Binigyan pa niya sila ng espesyal na rasyon, araw-araw ay may dagdag silang kalahating hamburger. Para kay Wang Zhensheng, isa itong napakahalagang senyales. Mga mangangabayo, bubuo ang pinuno ng cavalry unit para sa ating Zienjen Camp. Napakahalaga ng mga mangangabayo, tanging ang pinakamagagaling sa magagaling lang ang maaaring gumanap nito. Nagsisimula ng maghanda ang pinuno para sa paghabol natin sa mga tumatakas na kaaway sa hinaharap at para sa pag-angkin natin sa buong kaharian. Dahil dito yung ilang napiling tagapag-alaga ng kabayo, agad na naging pinakakinaiinggitan sa buong Zienjen Camp. Itinuring nilang mas mahalaga pa ang mga kabayo kaysa sa sarili nilang buhay. Araw-araw nakayakap ang kabayo sa pagtulog, kinakausap ang mga kabayo. Sinusubukang maunawaan ang sukdulang estado ng pagiging isa ng tao at kabayo habang pinapanood ko ang lahat ng ito. Pakiramdam ko ay lalong nagiging surreal ang mundo, para akong isang amo na walang ginagawa. Walang kailangang gawin, ang mga tauhan ko ay kusa ng kumikilos.
At ilang beses pang nilampasan ang kanilang KPI itong ganitong klaseng automated na pamamahala. Maging ako na isang sikim na kapitalista ay nakaramdam ng kaunting takot. Hindi kaya isang araw talian talaga nila ako sa trono ng dragon. Kinilabutan ako kaya mabilis akong sumubo ng malaking hamburger para kumalma. Bahala na hindi ko naiisipin kapag gumuho man ang langit. May ibang haharap niyan basta't sapat ang mga hamburger. Siguro naman wala silang gagawing masama sa akin, medyo nababagot na ako nitong mga nakaraang araw. Ang pagsasanay ng Xianzhen Camp at ang konstruksyon sa county sa ilalim ng paraan ng pamamahala ni Wang Zhensheng na parang kusa ay nagpapatuloy ng maayos, lumagpas pa nga sa inaasahan ko. Araw-araw bukod sa pagbibigay ng pagkain sa takdang oras halos wala na akong ginagawa. Itong buhay na kain tulog-tulog kain. At paminsan-minsang pag-iinspeksyon sa trabaho kahit na ito ang pinapangarap ko noong nakaraang buhay ko. Yung nararanasan ko na parang may kulang pa rin. Hindi pwede, kailangan kong humanap ng gagawin. Nakaupo ako sa may pintuan ng opisina ng county habang kumakagat ng hamburger. Pinapanood ang maalikabok na construction site sa labas, sabi ko sa aking sarili. Isa rin naman akong maestrado ng county, hindi naman pwedeng maging pabaya lang ako. Nagsimula akong mag-isip bilang isang taong galing sa modernong panahon. Ano pa kaya ang maitutulong ko sa atrasadong sinaunang county na ito? Hindi nagtagal. Nakahanap ako ng bagong pagtutuunan ng pansin, kalinisan. Habang dumarami ang mga nagsisilikas na dumarating, mabilis na dumami ang populasyon sa Shuafang County. Kapag dumami ang tao, nagiging malaking problema ang kalinisan ng kapaligiran. Kahit na noon sa ilalim ng aking napakatalinong utos si Wang Zhensheng ay nagpahukay ng maraming pampublikong banyo. At nalutas ang problema ng pagdumi kahit saan, ngunit sa ibang mga bagay. Sobrang gulo pa rin ang mga basura ay kung saan-saan lang itinatapon. Umaapaw ang maruming tubig, ang buong bayan ay puno ng mabahong amoy. Sa tuwing lalabas ako, kailangan kong takpan ng ilong ko. Hindi pwede to kumunat ang noo ko. Sa sobrang dumi at gulo nito, hindi magtatagal at magkakaroon ng salot. Sa panahong iyon, huwag na nating pag-usapan ang pagsakop sa mundo, baka maubos pa tayong lahat. Ayokong ang aking base ng kalto ng hamburger ay maging isang malaking tambakan ng biohazard na basura. Kaya naman itong sikim na kapitalistang mahistrado ay biglang nagbago at naging pinuno ng komite ng makabayang kilusang pangkalinisan. Ipinatawag ko ulit si Wang Zhensheng at ang ilang leader sa county ngayon. Pag-uusapan natin ang isang napakaseryoso at napakahalagang problema. Seryoso ang ekspresyon ko at mabigat ang tono ng boses ko. Agad na umayos ng upo si Wang Zhensheng at ang iba pa, naging seryoso ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay nanguhula sa kanilang isipan kung ano na namang ipag-uutos ng ating pinuno. Isang pambihirang planong pandigma, aatakihin na ba natin ang Yunzhong County? O baka naman susugod tayo sa Hilaga para labanan ang mga barbaro? Ang problemang ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan nating lahat, may kinalaman sa kinabukasan ng ating Shuafang County. Patuloy kong pinatindi ang tensyon, halos lumabas ang puso ng lahat sa kaba. Bigla akong hamampes sa mesa at sumigaw ng buong lakas. Kailangan nating agad-agad, ngayon din sa buong county, magsagawa ng isang malawakang paglilinis ha. Si Wang Zhensheng at ang ilang pinuno, lahat sila ay natulala. Isang malawakang paglilinis, nagkatinginan sila. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at pagtataka. Matapos ang lahat, mahal na opisyal, ang sinasabi ninyong malaking bagay na tungkol sa buhay at kamatayan ay pagwawalis lang pala, mahal na opisyal? Sinasabi niyo po bang maglilinis kami? Maingat na kinumpirma ni Wang Zhensheng, pakiramdam niya ay may mali sa kanyang pandinig. Oo, paglilinis nga, mariin kong sinabi. Simula sa araw na ito, maglalabas ako ng ordinansa sa kalinisan ng Shuafang County. Naglabas ako ng isang poster na pinagpuyatan kong iguhit, nakaguhit dito ang isang X. Naka-X sa isang maliit na taong nagtatapon ng basura kahit saan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura kahit saan. Lahat ng basura sa bahay ay dapat itapon sa mga itinalagang hukay ng basura. Pangalawa, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng maruming tubig kahit saan. Sa harap ng bawat bahay kailangang maghukay ng kanal upang dalhin ang maruming tubig sa ilog sa labas ng bayan. Pangatlo, magtatag ng isang environment inspection team na magpapatrolya sa bayan araw-araw. Sino mang mahuling lumalabag sa ordinansa sa kalinisan sa unang pagkakataon, parurusahan siyang magwalis ng kalsada sa loob ng isang araw. Sa pangalawang pagkakataon, parurusahan siyang maglinis ng mga palikuran sa loob ng 3 araw. Sa pangatlong beses, babawasan ng kalahati ang kanyang pagkain sa loob ng 1 buwan. Matapos kong i-anunsyo ang mga patakaran, pakiramdam ko ay napakagaling ko. Sa mga hakbang na ito, imposibleng hindi ko mabago ang masamang gawi sa kalinisan ng mga taong ito. Ngunit ang aking madamdaming talumpati ay sinalubong ng nakabibinging katahimikan. Si Wang Zhensheng at ang iba pa ay lahat nakatingin na parabang nagtatanong kung ang opisyal ba ay model. Tinitingnan ako na parabang nasisiraan na ako ng bait. Pagkaraan ng mahabang sandali, isang pinuno ang hindi na nakapagpigil na magsalita. Ginoo, itong malawakang paglilinis sa ikabubuhay o ikamamatay natin. Ano po ang kinalaman nito? Oo nga, mga hamak lang naman sila, lumaki sila sa paggulong-gulong sa putikan. Pakialam pa ba nila kung may basura sa lupa, kung may oras din lang sila para dyan? Mas magsanay sa mga paraan ng pagpatay, magbuhat ng 2 pang bato para ayusin ang pader ng lungsod. Hindi ba't mas makabuluhan iyon? Alam ko nang hindi nila maiintindihan. Napabuntong hininga ako, nagpasya akong ipaliwanag ito sa paraang maiintindihan nila. Mga handal, mariin kong isinigaw. Sa tingin niyo ba na pinag-utos ko sa inyo ang malawakang paglilinis?
ay para lang talaga sa kalinisan biglang nabuhayan ang lahat ng tao. Ayan na ang pagpapaliwanag sa malalim na kahulugan ng Ginoo. Ayan na naman nakikita nyo lang ang basura sa lupa. Pero hindi nyo nakikita ang panganib na nagtatago sa likod ng basura lalong lumalim ang aking tingin. Ibinaba ko ng husto ang aking boses puno ng hiwaga. Panganib na karamdam ng kaba si Wang Zhensheng at ang iba pa. Tama nagpatuloy ako sa aking pambabala. Isipin ninyo ang ating bayan ng Shuafang. Ay isang napakahalagang lugar sa ngayon ito ang aking pundasyon. Ang ating mga kaaway gaya na lang ng bayan ng Yunjong. O ang mga barbarong tribo mula sa Hilaga hindi kaya sila magpapadala ng mga especially iya. O mga asesino upang makapasok ng palihim sa ating lungsod. Oo naman sabay-sabay na sagot ng lahat. Ang mga especially iya at assassin saan sila pinakamagaling? Sa pagbabalat kayo sa pagtatago, mahusay hinampos ko ang aking hita. Ngayon isipin ninyo kung ang ating bayan ay puro tambak ng basura ay puro mababahong kanal. Hindi ba't binibigyan nito ang mga especially iya ng perpektong taguan? Humiga lang siya sa tambak ng basura, sino ang makakapansin? Sumuot lang siya sa mabahong kanal, sino ang makakahanap? Nayanig si Wang Zhensheng at ang iba pa at biglang nagliwanag ang kanilang isipan. Sa kabilang banda kung lilinisin nating maigi ang ating bayan, na walang bahid ng dumi kahit sinong estranghero, anumang kainahinalang bakas hindi ba't agad na makikita? At wala nang mapagtataguan ay ito ang tinatawag na pagpapatibay ng pader at paglilinis ng lugar. Mali ito'y tinatawag na paglilinis ng bayan laban sa especially iya. Pasiga na sabi ng isang pinunong nakapag-aral ng kaunti, napakatalino ninyo, Ginoo. Kaya naman pala ang isang malinis na kapaligiran. Mismo ang pinakamatibay na linya ng depensa kami po ay naging mapurol. Ang nakita lang po namin ay ang dumi sa labas ngunit hindi namin nakita ang nakita ninyo. Ang nakamamatay na panganib na nakatago sa ilalim ng karumihan ng hakbang ninyong ito, Ginoo. Nang hindi gumagamit ng kahit isang sundalo ay ginawa ang ating lungsod ng Shuafang. Nasintibay ng isang kuta ang ganitong karunungan. Ay talagang pambihira, nakikita ko silang muling pumasok. Sa estado ng sama-samang pagwawala sa kanilang imahinasyon, tahimik kong pinuri ang aking sarili. Kapag magaling ka sa agham, hindi ka matatakot kahit saan sa mundo. Kapag magaling ka sa luikan, napakadaling lokohin ang mga sinaunang tao. At saka nagpa siya akong gatungan pa ito. Ang malinis na kapaligiran ay hindi lang proteksyon laban sa mga kaaway, kundi nagpapalakas din ng sarili. Isipin ninyo, ang kinakain natin ay pagkain ng mga immortal, ang iniinom natin ay inumin ng mga immortal. Anong klaseng dalisay na enerhiya ang naiipon sa ating katawan kung buong araw tayong mamumuhay sa karumihan? At maruming hangin ang ating malalanghap, hindi kaya maapektuhan nito ang ating kakayahang ay proseso ang pagkain ng immortal. Hindi kaya nito gawin ang ating enerhiya na maging marumi. Ang mga salitang iyon kumpara sa naunang teorya tungkol sa pagtatanggol laban sa mga especially iya, ay may mas malaking epekto sa kanila. Oo nga, sila ay mga death warrior, sila ay mga cultivator. Umaasa sila sa pagkain ng immortal mula sa Panginoon para mag-cultivate para sa isang nagko-cultivate. Ang pinakamahalaga ay ang kapaligiran, yung mga bayani sa mga kwentong libro. Hindi ba't sila ay nasa mga banal na bundok at lupain nagko-cultivate sa mga lugar na sagana sa espiritual na enerhiya? Kahit na wala silang banal na bundok at lupain ngayon, pero kahit papaano, hindi sila pwedeng mamuhay sa tambakan ng basura, makakaapekto ito sa pundasyon ng kanilang landas. Panginoon, nagkamali po kami. Biglang lumuhad si Wang Zhensheng, puno ng pagsisisi at takot ang kanyang mukha. Nakatuon lang po kami sa pag-cultivate ng aming mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit napabayaan namin ang pundasyon ng aming kapaligiran. Halos dahil sa aming katamaran ay nasayang ang lahat ng iyong pagsisikap para sa amin. Dapat kaming parusahan ng kamatayan, makakaasa po kayo, Ginoo. Simula sa araw na ito, itong mga patakaran sa kalinisan ay ipapatupad namin na parang utos militar, sino mang manggahas na sumuway. Hindi nyo na po kailangang sabihin, kami mismo ang magtatapon sa kanya sa Poso Negro. Tama, lilinisin ng Shuafang County ng mas malinis pa sa mukha ng isang dalaga. Habang tinitingnan ko ang nag-aalab na damdamin ng mga tao, napangiti ako ng may kasiyahan. Ayos na, naniniwala ako. Simula sa araw na ito, ang Shuafang County ang magiging sa buong dinastiyang Dakilang Chen. Maging sa buong kasaysayan ng sinaunang panahon ang kauna-unahang magpapatupad ng paghihiwalay ng basura at isang modelong lungsod sa pamamahala ng maruming tubig. Ako bilang mahistrado ng county na ito ay maituturing ng nakapag-ambag sa pampublikong kalusugan noong sinaunang panahon.